Ang pangalan ko ay Clara. Kung may magtatanong kung anong araw ang pinakatumatak sa aking isipan sa buong buhay ko bilang isang asawa, hindi ako mag-aatubiling isagot na iyon ang araw ngang pagdiriwang para sa unang buwan ng aking anak na lalaki. Dapat sana ay isa itong masayang araw, isang pagtitipon ng pamilya upang bigyang biyaya ang bagong silang na sanggol. Ngunit sa araw ding iyon, isang pangyayari ang naganap na naglantat sa tunay na kulay ng maraming tao na dati kong sinusubukang igalang at pagpasensyahan. Eksaktong isang buwan na ang aking anak. Dahil maliit pa siya, nagpasya kaming mag-asawa na magdaos ng isang simpleng handaan sa bahay, at imbitahan lamang ang ilang malalapit na kaanak at kaibigan. Hindi ako mahilig sa publisidad. Matapos ang magabing walang tulog sa pag-aalaga sa aking anak, ang tanging hinahangat ko lang ay isang payapang salu-salo na dinaluhan ng mga taong tunay na nagmamahal sa aking anak. Maaga akong gumising para mahanda ng mapakain para sa munting selebrasyon. Sa labas, malumanay pa ang sikat ng araw, at ang huni ng maibon sa mabugaing filea ay nagdulot ng kaunting gaan sa aking kalooban. Sa sala, ang biyenan kong si Aling Carmelita ay nakaupo sa harap ngang salamin at nag-ayos. Suot niya ang isang bagong-bagong bestida na kulay lila. Sa kanyang lig ay nakasabit ang isang malaking gintong kwintas na may malaking pendan na jade. Dala-dala ko ang isang bandehadong prutas nang marinig ko siyang magsalita. "Clara, sa tingin mo ba maganda itong kwintas ko?" Lumingon ako at tumango. "Opo, maganda po, Nay." Ngumiti si Aling Carmelita na puno ng pagmamalaki. 175,000 piso ito, pinasadya pa, hindi basta-basta. Ang hipak kong si Lizette, na nakaupo sa tabi niya, ay agad na sumang-ayon. "Sa buong angka natin, siguradong wala pang nakakalamang sa ganda ngang kwintas na yan, Nay." Nagtinginan sila at nagtawanan. Nanahimik na lang ako at nagpatuloy sa paglalakat. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na ipinakmalaki ni Aling Carmelita ang kwintas na iyon. Sa loob ng 3 araw, halos lahat ng bumisita sa bahay ay hinahanapan niya ng paraan para mabanggit ito. Noong isang araw, nang dumalaw ang aming kapitbahay, hinila pa niya ang kuwelyo ang kanyang damit para ipakita ito. Kahapon, nang tumawag sa video call ang makamag-anak para kumustahin ang apo, sinadya rin niyang isama ang kwintas sa frame. Kabisado ko na nga ang bawat salitang sinasabi niya. "Ang mamahahalagang ari-arian sa bahay, dapat marunong kang mag-ingat. Kapag nawala ito, baka himatayin ako." Noong mga oras na iyon, inisip ko lang na mahilig lang talaga siyang magyabang gaya ang dati, kaya hindi ko pinansin. Mag-alas 10 ng umaga nang tumunok ang telepono ko, si tatay ang tumatawag. "Anak, nasa terminal na kami." Nang marinig ko ang boses niya, biglang sumaya ang puso ko. "Tay, diyan lang po kayo, ipapasundo ko kayo kay Marco." "Huwag na anak, magta-tricycle na lang kami ni nanay mo." Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang aking na magulang sa aming tarangkahan. Ang pangalan ng tatay ko ay Fredo, at ang nanay ko ay si Elena. Galing sila sa probinsya, bit-bit ang kung ano-anong bagay. Isang native na manok na maingat na nakatali sa isang bayong, isang supot ng mabangong malakit, isang kaing ng rambutan na pinitas sa kanilang bakuran, at ilang set ng damit ng sanggol na ilang gabi ring pinakpuyatan ni nanay para tahiin para sa kanyang apo. Nang makita ko ang buhok ni tatay na may mga puti na at basang-basang ang pawis, at ang sinalas ni nanay na may alikabok pa ngang kalsada, biglang nangilit ang aking mga luha. "Napagod po ba kayo sa biyahe, Nay?" Ngumiti ang aking ina. "Hindi, anak. Masaya na kami na makita ang aming apo." Hindi ko pa man napapasok ang aking nga magulang sa bahay. Umalingaw-ngaw na ang boses ng aking biyenan mula sa sala. "Aba, kumpleto ang lolo at lola mula sa probinsya." "Ah," ganun ang sabi niya, ngunit ang ngiti sa kanyang ngalabi ay walang bahid ng tunay na pagkagalak. Mukhang magiging palengke ang bahay ngayon. "Ah," biglang tumahimik ang paligid. Pilit nang gumit ang aking ina. "Opo, Mare. Bibisitahin lang namin ang apo tapos uwi na rin kami mamayang hapon." "Oh, basta't hindi nakakaabala sa may-ari ng bahay, ayos lang." Narinig ko iyon at parang may kumirot sa aking puso. Iyon ang pinakamasakit na bagay na tiniis ko sa loob ng 1 taon bilang manugang. Kailanman ay hindi naging abala ang aking nga magulang. Sa tuwing bibisita sila, may dala silang sariling pagkain at umuwi sa sarili nilang paraan. Ngunit sa mata ang aking nabiyenan, tila lagi silang nga bisitang hindi inaasahan. Pagpasok sa sala, nakita ko ang mamatange, hipak kong si Lizette na tahimik na sinusuri ang aking mamagulang mula ulo hanggang paa. Hindi ako komportable sa tinging iyon. Hindi ito ordinaryong pagkamausisa kundi parang may tinitimbang. Sakto namang tumayo si Aling Carmelita.
Inayos ang kwelyo ng damit at sinadyang ilabas ang kwintas sa kanyang dibdib. Nakikita niyo ba, kumpare, kumare, bagong bili ko to, bumaling siya sa aking ina. Marang Elena, maganda ba? Nahihiyang tumango ang aking ina. Opo, mare, napakaganda. Maganda pero napakamahal. 175,000 piso yan. Humalakak si Lizette. Sabi ko na nga ba, nay kahit sino ang makakita niyan, mapapahanga talaga. Nakita ko na napilitan na lang ngumiti ang aking ina bago ako tulungang ayusin ang mapakain. Ngunit hindi ko alam kung bakit, may biglang sumulpot na kakaibang kaba sa aking dibdib. Mula pa kaninang umaga, paulit-ulit na binabanggit ng aking biyenan at hipak ang kwintas. Sobrang dalas na parabang sinasadya nilang ipatatak sa isip ng lahat ang pagkakaroon nito. Hindi ko inakala na sa mga susunod na oras, ang mismong kwintas na iyon, ang makaking mitsa, na isang malaking unos na hahantong sa isang kwentong hindi namin inaasahan. Matapos pumasok na aking na magulang, nagpatuloy ang paghahanda para sa handaan. Dinala ko ang aking anak sa sala para makita siya ng malinaw ngang kanyang lolo at lola. Payapang nakahiga ang bata sa kanyang kumot na kulay dilaw. Nakatikom ang galabi, at ang maliliit niyang kamay ay paminsan-minsang kumukuyom na parang may hinahawakan sa hangin. Nang makita ni nanay ang kanyang apo, namula agad ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngingeng sanggol at agad ding binawi, sa takot na baka maamoy ng bata ang alikabok ng biyahe mula sa kanyang makamay. Napakawapo naman apo ko, mahinang sabi ni nanay, na may halong panginginig sa boses. Tingnan mo ang kamuhang-kamuhang nanay niya noong maliit. Nang marinig ko iyon, lumambot ang aking puso. Tila lahat ng pagod mula sa isang buwang puyat ay nawala. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Lumabas si Aling Carmelita mula sa kanyang silid, inaayos muli ang kanyang kuwelyo, at ang kwintas na may jade ay kumislap na naman sa kanyang dibdib. Naglakad siya palapit kay nanay at tila sinadyang huminto sa tabi ngang kuna. Marang Elena, kargahin mo ang apo mo, pero dahan-dahan lang. Ha, mahina pa ang masanggol na 1 buwan pa lang. Agad na pinunasan ni nanay ang kanyang makamay sa isang malinis na tuwalya at kinuha ang sanggol. Napakagaling niyang makarga, malambot ngunit matatak ang kanyang nga braso, habang mahina siyang umaawit ng malumang kantahing bayan. Tumayo si Aling Carmelita sa tabi niya. Ngunit ang kanyang mamata ay hindi nakatingin sa bata kundi palipat-lipat sa mga kamay, bag, at laylayan ng damit ng aking ina. Hindi ako mapakali sa tinging iyon, pero dahil may magkamag-anak, pinilit kong magtimpi. Biglang yumuko si Aling Carmelita palapit kay nanay, habang hawak ang pendan ng kanyang kwintas. Nakikita mo ba itong kwintas? Tunay na ginto ito, hindi yung mapinahiran lang na nabibili sa palengke. Marami kasing tao ngayon na hindi na makilala ang tunay sa pagka. Natigilan sandali ang aking ina at pilit na ngumiti. Naku, mare, hindi rin ako marunong tumingin, pero mukhang napakakinang at maganda nga. 175,000 piso yan, pagpapatuloy ni Aling Carmelita. Sinadyang lakasan ang boses. Kailangan kong ingatan ito palagi. Sa panahon ngayon, isang pagkakamali mo lang, mawawala na. Dahil sa sinabi niyang iyon, natigilan ako sa pag-ayos ng maplato. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may patutsada sa kanyang masalita. Hindi ito direktang tumutusok, pero sapat na para makaramdam ng kirot ang makakarinig. Ang aking ina naman ay patuloy lang sa paghihila sa sanggol na parang walang narinig na masamang pahiwatig. Si Lizette ay nakatayo malapit sa mesa. Hawak ang telepono ngunit ang mga mata ay hindi inaalis sa aking ina. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Aling Carmelita. May isang mabilis na sandali na nakita kong nakatinginan sila, at bahagyang ngumisi si Lizette na tila nakakaintindihan sila. Hindi ko pa masabi kung ano iyon, ngunit ang kutob ng isang babaeng sanay ng pakmasdan sa bahay ng kanyang biyenan ay nagsasabing may mali. Pumasok ako sa kusina para kumuha pa ang kanin. Nandun si Marco, nahuhugas ang mabaso, ngunit ang kanyang mamata ay nakatuon sa sala. Ang asawa ko ay isang taong hindi palakibo, pero sa mga sandaling iyon, mas seryoso ang kanyang muha kaysa dati. Anong problema? Mahina kong tanong. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang umiling. Wala. Asikasuhin mo na lang ang handaan. Hindi na ako nakapagtanong pa nang marinig ko ang boses ni Lizette mula sa sala. Nanay Elena, pwede po bang magpatulong? Nagayos po kasi akong mesa at kulang ngang sedanasapin para sa tray ngang hitsot bunga. Nasa kwarto po ni Nay, pakikuha naman po. Abala po kasi ako. Agad na ibinaba ni nanay, ang sanggol sa kuna at tumayo. Sige, ako na ang kukuha. Agad akong nagsalita. Ako na po. Nay,
Ngunit mabilis na sumingit si Lizette. Huwag na. Clara, may ginagawa ka pa. Saglit lang naman. Ano ba naman yon? Diyan lang naman ang kwarto ni Nay. Si Aling Carmelita, na nakaupo at umiinom ng TSA, ay nagsalita ng malakas, sapat para mapatingin ang makamag-anak sa kabilang mesa. Nasa cabinet sa tabingang kama ang tela. Buksan mo lang, wala naman akong tinatago diyan para mahiya ka. Nang marinig ko iyon, nanlamesh ang aking likod. Isang pirasong tela lang, bakit kailangang sabihin na wala namang tinatago? At bakit kailangang si nanay pa ang pumasok sa kwarto para kumuha, gayong pwede namang si Lizette o ako? Ang aking ina, nalikas na simple at hindi mapag-isip ngang masama, ay sumagot lang ang opo at pumasok sa silid ni Aling Carmelita. Nakatayo ako sa kusina, pinapanot siya, na may pakiramdam na para siyang pumapasok sa isang lugar na hindi dapat. Ilang sandali lang, lumabas siya dala ang isang telang kulay pula, bahagyang pinakpagan at ibinigay kay Lizette. Ito ba, anak? Kinuha ito ni Lizette at ngumiti ng napakatamis. Opo, ito nga po. Salamat po, Nay. Lalo akong nainis sa ngiting iyon. Masyadong matamis, masyadong malambot, ngunit hindi totoo. Parang isang tahimik na lawa na may putik na nahalukay sa ilalim. Lumingon ako para hanapin si Marco at nakita kong nakatayo siya sa isang sulok ng kusina. Hawak ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpapakita ang interface ang CCTV sa bahay. Mabilis niyang nilipat-lipat ang mga view, at huminto sa hallway sa tapat ng kwarto ang biyenan ko. Lumapit ako at bumulong. Anong tinitingnan mo? Inilok ni Marco ang screen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya iniwasan ang aking tingin. Tumingin siya sa sala, kung saan tahimik na inaayos ni nanay ang damit ng sanggol, at bumulong. Clara, kahit anong mangyari ngayong araw, maging mahinahon ka lang, huwag kang iyak agad, at huwag mo ring akuin ang kasalanan ng iba. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat, at bumaba ang kanyang boses. Hindi pa ako sigurado sa lahat, pero alam kong may nagbabalak na gawing isang patibong ang pagdiriwang ng anak natin. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Sa labas, masaya pa rin ang tawanan at kwentuhan, at nagsisimula ng kumalat ang amoy ng insenso sa sala. Malapit nang may handa ang mga pagkain, at mahimbing pa ring natutulog ang aking anak sa kuna. Naniniwala pa rin ang aking mga magulang na isa lang itong ordinaryong masayang araw. Ngunit mula sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay na hindi tama na dahan-dahang papalapit, mabagal ngunit malamig na parang isang maitim na ulap na humaharang sa aming pintuan. Ang seremonyaang pagbabasbas para sa unang buwan ang anak ko ay naganap sa gitna ng taimtim na panalangin ang aking ama at ng amoy ng insenso na bumabalot sa buong sala. Nakahiga ang aking anak sa kuna sa tabi ng mesa ng alay, nakapikit ang mga mata, at paminsan-minsan ay bahagyang kumukunot ang nuna parang may napapanaginipan. Nakatayo ako sa likod ng aking asawa. Makadaop ang mga palat, tahimik na nananalangin na sanay lumaki ang aking anak na payapa, mabuti, at hindi masaksihan ang naaway ngang matatanda dahil lang sa ego at kasakiman. Matapos masunog ang kalahati ngang insenso, nagsimulang ihanda ngang lahat ang hapagkainan. Dinala ko ang aking anak sa kwarto para pasusuhin at bumalik para tumulong. Tatayo sana si nanay para tumulong mahugas ang gulay, ngunit pinigilan ko siya. Magpahinga na lang po kayo, Nay, pagod po kayo sa biyahe. Ngumiti siya at marahang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Nakakahiya namang nakaupo lang ako, anak. Abala ang mga tao tapos ako parang bisita lang. Nang marinig ko iyon, parang may bumara sa lalamunan ko. Ganyan talaga ang mamagulang ko, kahit saan magpunta, takot silang makagambala. Kahit sa bahay ng sarili nilang anak, para pa rin silang ibang tao. Samantala, si Aling Carmelita ay nakaupo sa kabisera ng mesa, paminsan-minsan ay sumusulyap, na may ekspresyong mahirap basahin. Ang kwintas sa kanyang leg ay nandun pa rin, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapagkainan. Nakita ko ito ng malinaw dahil sa tuwing yumuyuko siya para kumuha ng pagkain, gumagalaw ang jadependan sa kanyang dibdib. Ang handaan ay hindi magarbo ngunit sapat at presentable. Mayroong nilagang manok na dala ni nanay mula sa probinsya, isang platong pulang biko, isang mangkok ng sabaw ng wawian, ilang ginisang ulam, at isang maliit na kalderong ng lugaw para sa akin. Umupo na ang lahat sa mesa. Katabi ko si Marco, sa ibaba naman namin ang aking nga magulang, habang si Aling Carmelita at Lizette ay makatabi sa kabilang dulo. Si Tonio, ang asawa ni Lizette, ay nasa malayo dahil sa trabaho kaya't kami-kami lang na malalapit na pamilya ang narun. Sa unang tingin, mukhang normal ang salu-salo.
Nag-alok pa rin ng pagkain si Aling Carmelita sa mga bisita at nagsasabi ngang ilang bagay tungkol sa kanyang apo. Si Lizette ay mas malambing din ang ngiti at pananalita kaysa karaniwan. Ngunit habang tumatagal, lalo akong hindi mapakali. Napansin kong ilang minuto lang ang lumilipas. Sumusulyap siya sa kanyang biyenan, tapos sabag ng aking ina na nasa paanan ng upuan. Mabilis lang ang sulyap, ngunit paulit-ulit, halos hindi nagsasalita si Marco. Kaunti lang ang kinay niya, at ang kamay niya ay nakahanda sa tabing kanyang telepono. Minsan, bahagya kong siniko siya, at lumingon lang siya sa akin na may tinging nagsasabing maging kalmado. Dahil sa tinging iyon, naintindihan kong marahil ay hindi pa nangyayari ang kinatatakutan niya, ngunit papalapit na ito. Kakaunti pa lang ang nakakain ng lahat nang biglang natigilan si Aling Carmelita. Itinaas niya ang kanyang kamay sa lik, kinapa ito, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nahulog ang hawak niyang makubiertos sa mesa na may malakas na kalansing. Bigla siyang tumayo, at tumaas ang kanyang boses. Nasaan ang kwintas ko? Huminto ang lahat sa pagkain. Nagmamadaling kinapa ni Aling Carmelita ang kanyang lik. Hinila ang kuwelyo ang damit para tingnan, at nanlaki ang mata na parang may nawalang napakahalagang bagay. Nasaan ang kwintas ko? Ang kwintas kong 175,000 piso. Nasaan? Ang kaninang pilit na katahimikan ay tuluyang nanigas. Tumingala ang aking ina. Hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Ibinaba ni tatay ang kanyang mangkok at lumingalinga. Ako naman, naramdaman kong biglang bumaksak ang aking puso hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kutob ko mula pa kaninang umaga ay nagkatotoo. Agad na tumayo si Lizette, tinakpan ang bibig, na may boses na nakukunwaring gulat, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi mukhang nabigla. Suat-suat niyo yan mula kaninang umaga. Nay, paanong biglang mawawala? Alalahanin niyong mabuti, di ba't ipinakita niyo pa nga kay Nanay Elena kanina? Ang huling pangungusap niya ay tila sinadyang ibato diretso sa aking ina. Mabilis akong lumingon kay Lizette. Mabilis niyang iniwasan ang aking tingin at yumuko para kunwari nahahanap sa ilalim ng mantel ng mesa. Nagsimula na ring mahalungkat si Aling Carmelita sa kanyang bulsa, itinaas ang manapkin, at tumingin sa ilalim ng upuan, ngunit sa parehong lugar lang. Masyadong paimbabaw ang kanyang paghahanap, ang kanyang mga kamay ay nagahalungkat, ngunit ang bibig ay paulit-ulit na binabanggit ang presyo. 175,000 piso yon, hindi 750 piso. Kapag nawala to, mamamatay ako. Nagmamadaling tumayo ang aking ina. Baka naiwan niyo sa kwarto, Mare, tulungan ko na kayong maganap. Agad na humarap si Aling Carmelita sa aking ina. Ang tingin niya ay sobrang lamig na kinilabutan ako. Huwag mo na akong tulungan. Natigilan ang aking ina. Lumapit si Aling Carmelita. Mas mabagal ang boses ngunit kasing talim ng kutsilyo. Kanina, ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Kinuha mo, no, ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Nahulog ang makubiertos mula sa kamay ng aking ina. Nanigas siya sa kinatatayuan, namutla ang mukha, at nanginginig ang mga labi na parang hindi makapaniwala sa narinig. Mare, anong sinasabi mo? Agad akong tumayo. Nay, ang sinasabi niyo po ay isang insulto sa nanay ko. Hindi ako pinansin ni Aling Carmelita. Nakatuon pa rin ang tingin sa aking ina. Sino ang iniinsulto ko? Nagtatanong lang ako. Mula kaninang umaga, may iba pa bang pumasok sa kwarto ko bukod sa kanya? Si Lizette ay bumuntong hininga ng mahina ngunit sapat para marinig ng lahat. Nanay Elena, kung sakaling nadala niyo po ng hindi sinasadya, sabihin niyo na po agad. Pamilya naman tayo, huwag na nating palakihin pa. Umatras ang aking ina, at nagsimulang mamuo ang naluha sa kanyang mamata. Hindi ko kinuha. Mahirap lang kami, pero hindi kami magnanakaw. Nang marinig iyon, biglang hinampas ni Aling Carmelita ang mesa. Kung mahirap, sabihing mahirap. Kung nangangailangan, sabihing nangangailangan. Huwag kang magdadala ng masamang gawain sa bahay ko. Magnanakaw. Nang lumabas ang dalawang salitang iyon, tumayo si tatay, namumula ang kanyang mukha. Ang kanyang makamay na magaspang ay nanginginig sa galit, ngunit pinilit pa rin niyang kontrolin ang kanyang boses. Marahil dahil kaarawan ng kanyang apo, at ayaw niyang gawing isang malaking away ang masayang araw ngang bata sa harap ngang hapagkainan. Aling Carmelita, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kailangan may ebidensya ka. Ang asawa ko, sa buong buhay niya, hindi kailanman kumuhang kahit isang sentimo na hindi sa kanya. Ngumisi si Aling Carmelita. Siyempre, kakampihan mo ang asawa mo. Pero ang kwintas ko, nakaroon bangang pa at tumakbo ng kusa. Tiningnan ko ang aking ina na nanginginig sa gitna ngang silid. Si tatay na pilit na nilulunok ang galit at saka si Marco. Nakaupo pa rin siya.
Ngunit ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono na namumuti na ang magabuko. Alam ko, ilang sandali na lang, kung walang pipigil sa nangyayari, ang dangal ngang aking ina ay dudurugin nila sa mismong araw ngang pagdiriwang ng kanyang apo. Nang matapos ang masalita ni Aling Carmelita, tila naubusan ng hangin ang silid kainan. Nakatayo ron ang aking ina, mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit, namumula ang mamata ngunit pilit na pinipigilan ang pakpatak ng luha sa harap ng ibang tao. Alam kong hiyang-hiya siya, sa puntong hindi na siya makahinga. Isang babaeng buong buhay na nasa bukid, palengke, at nag-aalaga ng maanak at apo, na hindi kailanman nakipagtalo ng masama. Ngunit ngayon, tinawag siyang magnanakaw sa mismong kaarawan ng kanyang apo. Mabilis na lumapit si Lizette, na parang hinihintay lang ang hudyat mula kay Aling Carmelita para makisali. Ibinaba niya ang kanyang napkin sa mesa, bumuntong hininga na tila nahihirapan, ngunit ang kanyang mamata ay matalim. Clara, sa tingin ko, huwag mo munang kampihan. 175,000 piso ang nawawala, hindi isang pamunas. Kung hindi natin lilinawin ito, paano pa tayo magkikita-kita sa hinaharap? Hinarap ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Nakunwaring nalilito si Lizette, ngunit malinaw ang bawat salitang binitiwan niya. Wala akong ibig sabihin. Pero kanina, si Nanay Elena mismo ang pumasok sa kwarto ni Nay para kunin ang tela. Narinig nating lahat na sinabi ni Nay na nasa cabinet sa tabing gama. Ngayon, nawawala ang kwintas. Hindi ba't dapat lang na magtanong? Tila nakahanap ng dahilan si Aling Carmelita at agad na lumapit pa sa aking ina. Tama, buksan mo ang bag mo para makita ang lahat. Kung malinis ang konsensya mo, bakit ka matatakot? Tumingala ang aking ina. Nanginginig ang ngalabi. Maring Carmelita, hindi ko kinuha. Pumasok ako sa kwarto mo, kinuha ang tela, at lumabas agad. Wala akong ibang ginalaw. Kung hindi mo ginalaw, buksan mo ang bag mo. Tumaas ang boses ni Aling Carmelita. Narinig itong ilang kamag-anak sa sala, at nagsimula na silang lumingon. May nakbabanang baso, may tumayo at lumapit. Naintindihan ko agad, hindi lang gustong mag-inspeksyon ni Aling Carmelita, gusto niyang ipahiya ang aking ina sa harap ng maraming tao. Humakbang ako para harangan ang aking ina. Walang gagalaw sa ngang nanay ko. Nanlisik ang mga mata ni Aling Carmelita. Tumabi ka. Kinakampihan mo ang nanay mo, pero dapat marunong ka ring lumingon sa tama. Nawalan ang bahay ko. May karapatan akong mag-inspeksyon. Tumingin ako ng diretso sa kanya, pilit na hindi nanginginig ang boses. Kung gusto ninyong mag-inspeksyon, magpatawag kayo ng pulis o ng may autoridad. Wala kayong karapatang haluhugin ang bag ng nanay ko na parang bag ng isang katulong. Ngumisi si Lizette. Masyado mo namang pinapalaki, Clara. Bubuksan lang naman ang bag para malinawan. Kung walang laman, mas mabuti, di ba? Hindi pa ako nakakasagot. Bumaling na si Aling Carmelita sa sala. Sinadiyang lakasan ang boses. Narinig nyo yan, lahat kayo. Nawalan ako ng kwintas na 175,000 piso, pero ayaw nilang buksan ang bag. Kung ayaw magpa-inspeksyon, may tinatago, di ba? Ang mga salitang iyon ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Umiyak na ang aking ina. Kinuha niya ang luma niyang bag na tela mula sa sahig at niyakap ito ng mahigpit. Hindi dahil may itinatago siya, kundi dahil ang huling piraso ng kanyang dignidad ay hinihila palabas para pagpistahan ng iba. Mahirap lang kami, humikbi ang aking ina. Pero sa buong buhay ko, hindi ako kumuha ng kahit isang sentimo na hindi sa akin. Ang laman lang ng bag na ito ay damit na apo ko, ilang lampin, at gamot sa rayumangang asawa ko. Pero kung bubuksan ninyo ito sa harap ng lahat, kahit walang makita, saan ko pa ilalagay ang muha ko? Tumayo si tatay sa tabi niya, nanginginig ang nga kamay. Mula pa kanina, nagtimpi siya dahil ayaw niya akong mapahamak. Ngunit nang marinig iyon, hindi na siya nakatiis. Malakas niyang hinampas ang mesa. Nakalansingan ang nga plato, at nagising ang anak ko sa kwarto at nagsimulang umiyak. Carmelita, Lizette, magsalita kayo ng may konsensya. Ang asawa ko ay hindi isang taong pwede ninyong pagdudahan at ipahiya kung kailan ninyo gusto. Ngumisi si Aling Carmelita. Bakit ka nagagalit? Gusto ko lang ng kalinawan. O baka alam mong kinuha ng asawa mo kaya ganyan ka makapagtanggol. Namula ang muha ni tatay. Nakita kong umaalon ang kanyang dibdib sa pinipigilang galit. Si tatay ay isang taong tahimik, hindi sanay makipag-away. Tinuruan niya akong maging mahirap pero may dignidad. Ngunit ngayon, sa harap ko mismo, ang dignidad na iyon ay pilit na binabaluktot ng masasakit na salita. Hindi pa rin tumigil si Lizette. Tumingin siya sa aking ina, mas mahina ang boses ngunit mas makamandag. Nanay Elena, sa probinsya po kasi,
Siguro bihira kayong makakita ng ganito karaming ginto kaya baka nasilaw kayo. Kung nadala nyo po, ibalik nyo na lang. Matanda na po si Nay. Baka tumaas pa ang presyon niya. Nang marinig ko iyon, kumulo ang dugo ko. Itinuro ko, si Lizette. Tumahimik ka. Ang nanay ko ang kausap mo. Kahit hindi mo siya igalang, kahit man lang tandaan mong bisita siya sa bahay na ito ngayon, nakibit balikat si Lizette, kaya nga bisita, dapat mas malinis ang konsensya. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa silid. Lumingon ako kay Marco. Mula pa kanina, nakatayo lang siya sa tabi ng mesa. Nakapatong ang isang kamay sa likod ng upuan, at seryoso ang tingin. Tiningnan ko siya, hindi para humingi ng tulong, kundi para makita kung saan siya papanik sa sandaling ang aking ina ay itulak sa bingit ng kahihiyan. Isang sandali pang kanyang pananahimik, at pipilitin na nilang buksan ang bag ng aking ina. At kahit walang makita, ang bansag na magnanakaw ay susunod sa kanya hanggang sa pag-uwi sa probinsya, dahan-dahang tumayo si Marco. Mabagal ang kanyang kilos, ngunit tila automatikong tumahimik ang buong silid. Hindi niya tiningnan si Aling Carmelita, at hindi rin niya ako sinubukang pakalmahin. Ang kanyang mata ay diretso sa mukha ni Lizette. Lizette, napakababangan niyang boses. Bahagyang natigilan si Lizette. Bakit, Marco? Gusto ko lang namang mapabuti ang pamilya natin. Tinitigan siya ni Marco ang ilang segundo, isang tingin na sobrang lamig na unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Lizette. At sinabi niya ang bawat salita ng malinaw, sapat para marinig ng lahat sa silid. Tama na yan. Itihil niyo na ang pag-arte. Natihilan si Aling Carmelita, namutla si Lizette, at ako, nakatayo roon. Kumakabog ang dibdib dahil alam kong sa sandaling magsalita ang asawa ko. Hindi na ito isang ordinaryong kaso na wawalang kwintas. Nang umalingaw-ngaw ang mga salita ni Marco, tila hinigop ang lahat ng hangin sa silid. Nanigas si Lizette sa kinatatayuan, at ang kamay niyang nakahawak sa bag ng aking ina ay natigilan. Isang mabilis na pagkatakot ang dumaan sa kanyang muha. Napakabilis na kung hindi mo titingnan ng mabuti, aakalain mong nagulat lang siya. Ngunit nakita ko iyon, at marahil ay nakita rin ni Marco. Si Aling Carmelita ang unang nakabawi. Humarap siya sa aking asawa, at pumiyok ang kanyang boses. Anong sinasabi mo, Marco? Sinong umaarte? Nawalan ng kwintas ang nanay mo? Imbes na maganap ka, kinakampihan mo pa ang tagalabas? Ang dalawang salitang tagalabas ay tumusok sa aking pandinig. Sa likod ko, bahagyang nangini ang balikat ni nanay. Si tatay naman ay nagtimbagang, at namula ang mata sa galit. Tumingin ako kay Marco, ang puso ko'y punong sakit at kaba. Hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin, at kung gaano karami ang katotohanang alam na niya. Ngunit ang kanyang mamata ay kakaibang kalmado. Hindi ito tingin ng isang nanghuhula, kundi ng isang taong malapit nang tapusin ang lahat, hinihintay na lang ang kalaban na mahulog sa huling patibong. Hindi agad sinagot ni Marco ang kanyang ina. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa mesa, mabagal ngunit desidido. Umilaw ang screen ng telepono, at ang liwanag nito ay sumalamin sa namumutlang mukha ni Lizette. Tumingin siya ng diretso sa hipak. Lizette, gusto mong buksan ko muna ang CCTV ng bahay o ang CCTV ng sanglaan? Nang marinig iyon, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Lizette. Nagbuka-sara ang kanyang malabi ngunit walang salitang lumabas. Natigilan din si Aling Carmelita, at ang kanyang mga kamay na nakapamewang ay biglang bumaksak. Maging ang nakamag-anak sa sala ay natahimik. Pinilit ni Lizette na ngumiti, ngunit pilipit ang ngiti. Marco, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Anong sanglaan? Huwag kang magsalita ng ganyan para lang kampihan ang asawa mo, dahan-dahang tumango si Marco. Sana nga, nagsasalita lang ako ng basta-basta. Ginalaw niya ang kanyang daliri sa screen, ngunit wala pa siyang binubuksan. Tumingin siya sa kanyang ina. Nay, gusto niyo rin po bang isipin na nagsasalita lang ako ng basta-basta? Agad na bumalik ang pagiging mataray ni Aling Carmelita. Nauto ka na ba ni Clara? Ha? Mula nang mag-asawa ka, lalo mo nang binabalewala ang nanay mo, nawalan ako ng ari-arian, nagduda ako sa taong pumasok sa kwarto ko, anong malirun? O baka sa tingin mo, mas mahalaga pa ang pamilya ngang asawa mo kaysa sa nanay mo. Tumahimik si Marco ang ilang segundo, nakita kong gumalaw ang kanyang lalamunan na parang may nilulunok na mabigat na sakit, kahit paano, ina pa rin niya iyon. Para sa isang anak, ang ilantat ang sariling ina sa harap ng buong pamilya ay hindi maaring hindi masakit. Ngunit nagsalita siya, kalmado pa rin. Hindi po ako kumakampi kaninuman ng walang dahilan, hindi ko lang hahayaang mayurakan na inosenteng tao, lalo na kaarawan pa ng anak ko ngayon.
Ang masalitang iyon ay nagpaantik sa akin. Magsasalita pa siya na si Aling Carmelita, ngunit bumaling na si Marco kay Lizette. 3 araw na ang nakalipas, sinadya ni Nay na ipagmalaki ang kwintas sa buong pamilya. Nakvideo ka pa at pinos sa group chat ng angkan. Nun pa lang, naktaka na ako, dahil ang kwintas na iyon ay binili ni Nay mahigit kalahating taon na ang nakalipas, hindi yan bago tulad ng sinabi niya. Hindi makapagsalita si Lizette. Nagpatuloy si Marco, kahapon ng hapon, isinama mo si Nay sa labas. Sabi mo, bibili kayo ng karagdagang handa para sa apo. Pero halos 3 oras kayong nawala at umuwing walang dala. Kagabi, hindi nasuot ni Nay ang kwintas. Pero kaninang umaga, sinadya niyang isuot ulit sa harap ng lahat. Namutla si Aling Carmelita at sumigaw, sinusubaybayan mo ba ang nanay mo? Ha? Hindi ko po kayo sinusubaybayan. Nagsimula lang akong magduda ng may mga taong pumunta rito at naniningil sa inyo sa tapat mismong gate nung isang araw. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam ang tungkol dito. Tiningnan ko si Marco, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa kanyang ina at hipak. Narinig ko silang bumanggit ng puhunan, tubo, at utang. Nang tanungin ko kayo, sabi niyo, nakamali lang ng bahay ang ahente ng insurance. Pero kinabukasan, nag-message sa inyo si Lizette na kailangan niyong makahanap ng pera sa linggong ito, kung hindi, pupuntahan nila si Tonio sa trabaho niya. Umatras si Lizette, binasa mo ang nga mensahe ko. Malamig na sagot ni Marco, ang mensahe ay lumabas sa screen ng telepono mong naiwan sa mesa. Hindi ko kailangang manilip. Muling tumahimik ang lahat. Naramdaman kong unti-anting nabubuksan ang malihim sa harap ko. Ang kabapalang asawa ko ay hindi nagsimula kaninang umaga lang. Matagal na siyang nagmamasid, hindi lang nagsasalita para hindi lumaki ang gulo. Nagpatuloy si Marco. Nagpatulong ako sa isang kakilala para mag-imbestiga. Kahapon, may nakdala ng isang gintong kwintas na may jadependan sa isang sanglaan sa kabilang kanto. Ang halaga ng sangla ay 100,000 piso. Ang pumirma sa papel? Hindi si Nay. Huminto siya at tumingin ng diretso kay Lizette. Kundi ikaw. Halos mapaupo si Lizette sa upuan. Agad na sumingit si Aling Carmelita. Walang ganon. Saan ka kumuhang ebidensya? Hipak mo yan? Paano mo siya mapagbibintangan? Hindi na nakipagtalo si Marco. Pinindot niya ang isang video. Itinutok niya ang screen sa gitna ng mesa. Malabo ang video, ngunit sapat para makilala si Lizette na nakatayo sa harap ng counter ng sanglaan, hawak ang isang pulang kahon. Sa tabi niya, nakatayo si Aling Carmelita, nakasuot ng malaking sombrero at itinaas ang face mask. Napatakip ng bibig ang aking ina, natulala si tatay, at ako naman ay nanlamig. Sa video, binuksan ni Lizette ang kahon, at sa loob ay ang mismong kwintas na sinasabi ni Aling Carmelita na nawawala. Kinuha ito may-ari ngang sanglaan, tiningnan, inilagay sa timbangan, at binigyan si Lizette ng isang tumpok ngang pera. Pinatay ni Marco ang video, at bumaba ang kanyang boses. Ngayon, gusto mo pa bang buksan ng biyenan ko ang kanyang bag? Hindi sumagot si Lizette. Natahimik din si Aling Carmelita. Lahat ng maparatang kanina ay bumalik sa kanila, na parang isang sampal na hindi nakikita. Tiningnan ko ang aking ina at nakitang nanginginig pa rin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil naintindihan niyang mulat sa pool, hindi siya napakamalan pinili siyang maging biktima. Ang screen ang telepono sa gitna ang hapagkainan ay maliit lang, ngunit sa sandaling iyon, para itong isang salamin na direktang sumasalamin sa tunay na mukha ng mga taong kanina lang ay malakas ang loop na akusahan ang aking ina, walang makapagsalita. Maging ang iya nga aking anak sa kwarto ay tumigil na, at tanging ang tunog na lang umiikot na electric fan ang maririnig. Napakatuyo ang tunog, kakaiba. Napaupo si Lizette sa upuan, ang ngamatay nakatitig sa video na kapapatay lang. Si Aling Carmelita naman ay namutla, nakahawak sa gilid ng mesa na parabang matutumba. Ngunit ilang segundo lang, mabilis siyang nakabawi. Lumunok siya, inayos ang kanyang kuwelyo, at nagsalita sa paos na boses. Ano naman? Dinala niya lang para linisin. Matagal na ang kwintas, madumi na, kaya dinala sa alahas para ipalinis. Anong masama ron? Tiningnan ko siya. Hindi makapaniwalang sa puntong ito, nakakaya pa niyang magsinungaling. Tumingala rin ang aking ina, ang mga mata ay basang-basa. Alam kong hindi na siya natatakot, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Kakasabi lang sa kanya na magnanakaw siya. At nang lumabas ang katotohanan, basta na lang itong tatakpan na parang isang hindi pagkakaunawaan. Hindi nagalit si Marco. Tinitigan lang niya ang kanyang ina ng matagal. Isang tinging may halong sakit at lamig, at sinabi niya,
Nay. Paglilinis ng kwintas. Kailangan pang pumirma sa papel ang sangla. Hindi makasagot si Aling Carmelita. Agad na yumuko si Lizette. Mahigpit na pinipilipit ang kanyang makamay. Kinuha ni Marco ang telepono at nag-video call sa isang nakasafe na numero. Ilang segundo lang, lumitaw ang mukha, isang lalaking nasa edad 40, mukhang tapat. Sa likod niya ay isang estanteng may mga alahas at lumang relo. Mang Lino, pasensya na sa abala. Pakikumpirma lang po sa harap ng pamilya ko. Sino po yung nasa video kahapon? Nag-alinlangan ang lalaki nang makita ang maraming tao, ngunit nagsalita pa rin ng malinaw. Iyong babaeng nakaberde. Dinala niya ang kwintas na ginto na may jade sa pawn shop ko 2 araw na ang nakalipas. May kasama siyang mas matandang babae, pero siya ang pumirma sa papel. Tumayo si Lizette. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Ako, kumunot ang nueng may-aring sanglaan. Ang negosyo ko ay may malibro, may CCTV, at may pirmadong kontrata. Kumuha ka ng 100,000 piso at nangakong tutubusin mo sa loob ng 10 araw. Sinabi mo pa sa akin na kung may magtatanong, sabihin kong hindi kita nakita. Ang huling pangungusap ay nagpalamig sa buong silid. Nagsimulang magbulungan ang makamag-anak sa sala. Napahawak si Aling Carmelita sa dibdib, at napaungol. Hindi ganyan. Baka nakamali lang siya nga alaala. Pinatay ni Marco ang tawag, at ibinaba ang telepono. Nakamali siyang alaala. Nakamali ang CCTV. Nakamali ang pirma. Tanging kayo lang ni Lizette ang tama, ganun ba? Walang sumagot. Tiningnan ko si Lizette. Ang babaeng kanina lang ay mayabang na nag-utos na buksan ang bag ng aking ina. Ngayon ay nagsimula ng umiyak. Ngunit hindi ako naawa sa maluhang iyon. Hindi ito luhang ng pagsisisi. Ito ay luhang ng isang taong nahuli sa akto at hindi pa makaisip ng paraan para makatakas. Marco, humikbi si Lizette. Nahihirapan din ako. Ayoko sanang gawin ito. Nagipit lang talaga ako. Malayo si Tonio. Malapit nang pumasok sa grade 1 ang anak namin. Tuition, bayad sa bahay, gastusin, lahat nasa balikat ko. Pinutol siya ni Marco. Dahil sa hirap, pinagbintangan mo ang biyenan ko na magnanakaw. Humagulgol si Lizette. Hindi ko naman balak palakihin. Akala ko, tatakutin ko lang ng kaunti para maawa si Clara sa mga magulang niya at maglabas muna ng pra. Pagkatapos, tutubusin ko ang kwintas at babalik sa dati ang lahat. Nang marinig ko iyon, nanlamig ang aking makamay. Sa isip pala niya, ang dangal ng aking ina ay isang bagay na pwedeng gamitin para manakot. Basta't matakot lang ako na mapahiya ang nga magulang ko, maglalabas ako ng pera. Kung masaktan man ang ina ko, mapahiya, o pagsismisan ng mataw, wala itong halaga sa kanila. Tumayo si tatay, at naging paos ang kanyang boses. Napakagaan ng dating sa iyo. Isang salitang magnanakao mula sa inyo. Paano pa mabubuhay ang asawa ko sa probinsya ng may dangal? Hindi makatingin si Lizette sa kanya. Nang makita ni Aling Carmelita na umiyak ang kanyang manugang, tila nakahanap siya ang lusot at sumingit. Hayaan na, nangyari na. May pinagdadaanan din naman siya. Pwede pa namang matubos ang kwintas. Pag-usapan na lang natin ito ng pribado, huwag nang palakihin pa. Napatawa ako, ngunit ang tawa ay nanatili sa aking lalamunan. Noong tinawag ninyong magnanakaw ang nanay ko, gusto niyo rin bang pag-usapan ng pribado? Tumingin sa ibang direksyon si Aling Carmelita at hindi sumagot. Akala ko sapat na ang lahat para malinawan, ngunit kinuha ulit ni Marco ang telepono. Mas bumigat ang kanyang boses. Lizette, huling tanong, hanggang kailan mo balak magsinungaling? Natigilan si Lizette. Ano pa bang gusto mo? Inamin ko na nga ako ang nagsangla. Umiling si Marco. Hindi ko tinatanong ang tungkol sa kwintas. Tinatanong ko kung saan napunta ang 100,000 piso. Muling natahimik ang lahat. Binuksan ni Marco ang isang litrato ng bank transaction. Sa screen, malinaw na nakasaad ang halagang 100,000 piso na inilipat noong hapong iyon. Ang tumanggap ay hindi ospital, hindi bangko, at hindi rin personal na pinakakautangan. Ang pangalan ng tatanggap ay isang kumpanyang may napakagandang pangalan, ugnayang pandaigdig para sa kasaganaan. Kumunot ang aking Ang pangalan ay tunok magara ngunit walang laman. Tumingin si Marco sa lahat at sinabi ang bawat salita ng malinaw. Hindi ito pera para sa gamot, at hindi rin para sa tuition ng bata. Ito ay pera na inilaga sa isang investment scam. Si Nay at si Lizette ay sumali rito ilang buwan na ang nakalipas. Agad na nagbago ang mukha ni Aling Carmelita. Marco, tumahimik ka. Ngunit hindi tumahimik si Marco. Ibinaba niya ang telepono, at ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat isa sa silid. Hindi lang itong 100,000 piso,
Mula pa noong simula ang taon, paulit-ulit na silang naglaga ang pera ron. Hindi na maliit na halaga ang pinag-usapan. Napahagulgol si Lizette. Si Aling Carmelita ay nanginginig na napaupo, tila naubusan ng lakas. At ako, nakatayo roon, nanlalamig at natutulala. Ang insidente ang kwintas pala ay takip lamang sa isang mas malalim na butas. At ang aking mga magulang, dalawang simpleng taong mula sa probinsya na bumisita lang sa kanilang apo, ay pinili nilang maging panakip butas. Umiyak si Lizette ng matagal. Sa una, mahina lang ang kanyang nahikbi, ngunit habang tumatagal, ito ay naging malakas na pagagulgol. Ngunit wala nang sinuman sa silid ang nag-abalang aliwin siya. Maging si Aling Carmelita ay nakaupo lang, tulala, ang mamata ay nakatitik sa screen ng telepono ni Marco, na parabang ang mga salitang ugnayang pandaigdig para sa kasaganaan ay naging isang hatol na nakabitin sa kanyang ulo. Kinuha ko ang aking anak mula sa silid at inilagay siya sa mga bisik ni nanay. Dahan-dahan siyang niyakap ni nanay, nanginginig pa rin ang kanyang makamay, ngunit mas kalmado na ang kanyang muha. Wala siyang sinabi, yumuko lang siya at hinalikan ang nong kanyang apo, na tila pinaalalahanan ang sarili na gaano man kasama ang mamatatanda, ang sanggol na ito ay inosente. Si tatay naman ay nakatayo sa tabi ang pinto, tuwid ang likot ngunit namumula ang nga mata. Hindi siya sumiga o nakmura, ngunit ang kanyang pananahimik ay mas masakit kaysa sa anumang salita. Hinila ni Marco ang isang upuan at umupo sa tapat ni Lizette. Sabihin mo ang lahat, mula simula hanggang dulo. Tumingala si Lizette, ang kanyang maskara ay kumalat na sa ilalim ng kanyang nga mata. Tumingin siya kay Aling Carmelita para humingi ng tulong, ngunit tumingin lang ito sa ibang direksyon. Wala nang matatakasan, kinagat niya ang kanyang labi, at naging paos ang boses. 3 buwan na ang nakalipas, inimbitahan ako ngang kaibigan ko na mag-invest. Sabi niya, may isang grupo na namumuhunan sa mga imported na produkto, at ang tubo raw ay 30% bawat buwan. Noong una, hindi ako naniwala. Pero ipinakita niya sa akin ang kanyang bank statement at isinali ako sa isang group chat. Doon, lahat ay nayayabang tungkol sa kanilang kinita, sa mga bagong kotse at alahas na nabili. Sabi nila, basta't mau na kang sumali, magbabago ang buhay mo. Narinig ko iyon at namnamik ang kaking likot. Hindi bago sa akin ang mga kuwentong iyon. Marami na akong nabasa online na mga katulad na istorya. Ang mga tao ay hindi niloloko gamit ang kutsilyo o baril, kundi sa pamamagitan ng mga salitang napakatamis na para sa isang taong gipit, aakalain nilang sinuwerte sila. Tinanong ni Marco, makano ang unang inilaga mo? 50,000, mahinang sagot ni Lizette. Pagkatapos ang 10 araw, ibinalik nila sa akin ang 65,000, totungang may tubo, tuwang-tuwa ako. Inisip ko, kung magpapatuloy ito, ilang buwan lang ay may puhunan na ako para sa isang maliit na negosyo. Sa puntong iyon, nagsalita na rin si Aling Carmelita. Mahina ang boses, ipinagmalaki niya sa akin iyon. Sabi niya, sa panahon ngayon, tanga ang hindi marunong mag-invest. Ang pera raw sa bangko, kakarampot lang ang interes. Bumaling si Lizette sa kanya, ang mamatay may halong galit at pagkadismaya. Huwag kang magsalita na parang hindi ka rin naging interesado, Nay. Ikaw pa ang nagsabi sa akin na magtanong tungkol sa mas malaking investment. Ikaw pa ang nagsabi na kung may pagkakataon, dapat sunggaban. Kung hindi, habang buhay tayong maghihirap. Naktiimbagang si Aling Carmelita, hindi makasagot. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata ng isang segundo. Alam kong pinipigilan niya ang kanyang galit. Ayaw niyang maging away sa pagitan ng kanyang ina at hipak ang usapan. Kailangan niya ang katotohanan. Pagkatapos, pinunasan ni Lizette ang kanyang naluha. Pagkatapos ang unang beses, nagdagdag akong 200,000. At si Nay ay naglaga ang 500,000 piso mula sa kanyang ipon. Muli, nagbayad sila ang tubo sa tamang oras. Sa bawat pagpapadala namin ng pera, tumatawag pa sa video ang leader ng grupo para magpasalamat. Sinasabing si Nay daw ay isang potensyal investor. Tuwang-tuwa si Nay, namula si Aling Carmelita at yumuko. Tiningnan ko siya. Hindi alam kung dapat ba akong magalit o maawa. Halos 70 taong gulang na, ngunit nakpabulag pa rin sa ilang papuri. Ngunit ang nakakatakot ay hindi ang maloko. Ang nakakatakot ay pagkatapos maloko. Pinili niyang hilahin ang isang inosenteng tao sa putik para iligtas ang sarili. Nagpatuloy si Lizette, lalong nanginginig ang boses. Sa ikalawang buwan, sinabi nilang may espesyal na package, mas malaki ang ilalaga, mas mataas ang tubo. Kung mahuhuli kami, ibibigay sa iba ang slot. Kulang ang pera ko, at kulang din si Nay. Nay ang nagsabi na umutang muna kami sa labas, at kapag dumating ang tubo, babayaran agad. Nung una, 200,000 lang,
Pero habang tumatagal, nagpatong-patong na ang interes. Tumatawag na ang mga pinagkakautangan, kaya umutang na naman ako sa iba para ipantapal. Kumatok ang daliri ni Marco sa mesa. Makano lahat, yumuko ng husto si Lizette. Halos 2 milyong piso, tila nanigas ang lahat sa sala. Isang kamag-anak sa labas ang napabulalas. Napatakip ngang muha si Aling Carmelita, at ako naman ay napatingin sa aking mamagulang. 2 milyong piso, isang halaga na kahit buong buhay magtrabaho ang mamagulang ko sa probinsya. Hindi nila marahil makikita ng sabay-sabay. At dahil sa halagang iyon, ginamit nila ang dangal ngang aking ina para takpan ang kanilang butas. Nagtanong ulit si Marco, kailan bumagsak ang sistema? 1 linggo na ang nakalipas. Sagot ni Lizette, biglang nawala ang group chat. Hindi na makontak ang leader. Peke ang address ng kumpanya, at maging ang nag-recruit sa akin ay nagtago na. Nagsimula nang mahanap sa amin ang mapinagkakautangan. Alam nila ang numero ni Nay at ang numero ko, pati na ang lugar kung saan nagtatrabaho si Tonio. Naalala ko ang sinabi ni Marco kanina tungkol sa mataong naniningil sa gate. Hindi pala iyon pagkakamali. Iyon pala ang babala. Pinili lang ang aking biyenan at hipag na itago ang lahat. Kaya naisip ninyo ang mamagulang ko? Tanong ko, mas malamig ang boses kaysa sa inaasahan ko. Tumingala si Lizette sa akin, at muling yumuko. Nang marinig kong sinabi mong darating ang mamagulang mo para sa binyag, sinay ang nagsabi, na kung may mangyayaring gulo sa araw na iyon, hindi ka gagawa ng malaking eskandalo dahil matatakot kang mapahiya ang mamagulang mo. Agad na sumingit si Aling Carmelita, Lizette, ngunit huli na ang lahat. Tila isang nasirang di si Lizette, at nagsalita ng tuloy-tuloy. Sabi ni, Nay, ang mamagulang mo ay simple at taga-probinsya, madaling takutin. Basta't gumawa lang eksena tungkol sa nawawalang kwintas, tiyak na maglabas kang pera para maprotektahan ang kanilang dangal. Noong una, natakot ako. Sabi ko, masyadong masama iyon. Pero sabi ni Nay, walang mamamatay, pananakot lang. Kapag natubos ang kwintas, parang walang nangyari. Mas hinigpitan ni Nanay ang yakap sa kanyang apo, at tumulo ang kanyang mga luha sa kumot ng bata. Lumapit si tatay sa kanya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi siya sumiga, ngunit naging garalgal ang kanyang boses. Ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang hindi kami marunong masaktan. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Tumayo si Marco. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ang galit o pagdududa. Ito ay malalim na pagkadismaya. Tiningnan niya ang kanyang ina at si Lizette. Kaya mulat sa pool, hindi niyo lang isinangla ang kwintas. Nagtayo kayo ang isang buong patibong para pilitin ang asawa kong bayaran ang utang ninyo. Walang sumagot, ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot na. Nakatayo ako sa gitna ng silid na inakala kong tahanan ko. Nakatingin sa mga pagkaing hindi pa nalilikpit, sa insenso na mabango pa rin sa mesa. At ang puso ko'y parang pinupunit. Ang masayang araw nga aking anak ay ginawang entablado para sa isang maruming dula. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, hindi sila basta pumiling ang biktima. Sinadya nilang gamitin ang pagmamahal ko sa aking mamagulang, ang kabaitan ng aking mamagulang, at ginawa itong kahinaan para atakihin kami. Hindi hinayaan ni Marco na magtagal ang katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono, at ang kanyang magadaliri ay dumaan sa ma-folder na malinaw na pinangalanan. Doon ko lang napagtanto na hindi lang isang video mula sa sanglaan ang aksidenteng natuklasan ng aking asawa. Mas marami pa siyang inihanda. Bawat ebidensya, bawat timing, bawat audio recording ay maingat niyang inayos. Tila alam niyang kung walang malinaw na ebidensya ngayon, ang aking ina ay pipilitin hanggang sa sukdulan ng walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ibinaba niya ang telepono sa mesa at tiningnan si Aling Carmelita at Lizette. Ayokong buksan ito sa harap ng lahat, pero sa puntong ito, kung hindi ko gagawin, habang buhay na magdadala ngang kahihiyan ang biyenan ko. Nagulat si Aling Carmelita. Ano pa? Hanggang kailan mo balak halungkatin ang buhay ng nanay mo? Tiningnan siya ni Marco, napakababang ng boses. Hanggang sa may balik ang dangal ng mga inosente, pinindot niya ang isang audio file. Sa una, may mahinang kaluskos lang, tapos tunog ng pagsarang ang pinto at mga sinelas na kumakalatkat sa sahig. Pagkatapos, umaling-aungaw ang boses ni Lizette. Napakalinaw na walang sinuman sa silid ang maaring makunwaring hindi ito naririnig. Kung may sisisi natin kay Aling Elena, maganda sana. Mabait siya at taga-probinsya. Siguradong matataranta iyon sa ilang masasakit na salita. Natigilan ang aking ina na nag-alaga sa sanggol. Nakita kong bahagyan niyang hinigpitan ang hawak sa kumot ng aking anak. Si tatay naman ay nanigas ang likod. Sa recording, sumunod ang boses ni Aling Carmelita. Tapos, kahit masisi natin siya, saan tayo kukuha ang pambayad sa utang? Mabilis na sumagot si Lizette.
na tila pinagplanuhan na. Pipilitin natin ang pamilya niya na magbayad. Nawala ang kwintas habang nasa kwarto siya ni Nay. Paanong hindi sila magbabayad? Mahal ni Clara ang mamagulang niya. Basta't gumawa tayo eksena, matatakot siyang mapahiya ang mga magulang niya at siya na mismo ang maglalabas ng pera. Tila nagyelo ang buong sala. Narinig ko ang bawat salita at unti-unting nanlamig ang aking dugo. Hindi pala sila nadalang galit o nawalan kontrol dahil sa nawawalang ari-arian. Bawat salita, bawat tingin mula pa kaninang umaga ay bahagi ng isang pinahandaang dula. Nagpatuloy ang recording. Sinabi ni Aling Carmelita, mahina ngunit matalim ang boses, kailangan nating makakuha ang kahit 175,000 piso. Kung hindi sapat, sabihin mong mangutang si Clara. Mayroon siyang maternity benefits, may iPhone, kung wala, mayroon pa silang lupang pamana sa probinsya. Napasigaw ako sa gulat, humagulgol ang aking ina. Hindi na tahimik na luha kundi isang pigil na iyak ng isang babaeng nasaktan hanggang sa kaibuturan. Diyos ko, bakit kayo ganito kasama? Dumalaw lang ako sa apo ko, wala akong ginawang masama. Agad na inalalayan ni tatay si nanay. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang nga mata ay namumula. Elena, umupo ka. Huwag mong hayaang makita nilang bumagsak ka. Ang sinabi ni tatay ay lalong nakpadurok sa aking puso. Ganyan pa rin siya, kahit ininsulto, kahit ang asawa niya ay inilagay sa isang nakakahiyang patibong, pilit pa rin niyang pinapanatili ang natitirang kahinahunan ng kanyang asawa. Pinatay ni Marco ang recording. Walang makapagsalita. Si Lizette ay parang naubusan ng dugo. Si Aling Carmelita naman ay nanigas sa upuan. Ang malabi ay nagbubukas sara na parang naghahanap ng paliwanag. Ngunit lahat na paliwanag ay walang saysay na. Bumaling ako kay Lizette. Sinabi mong probinsyana at madaling takutin ang nanay ko. Alam mo ba na ang probinsyana na iyon ay nakdala rito ng bawat itlog, bawat damit na tinahin niya mismo para sa anak ko? Alam mo bang buong buhay niya? Hindi siya kumain ng masarap o nagsuot ng maganda para lang makapag-ipon para sa amin. Yumuko si Lizette. Tumulo ang luha sa kanyang makamay. Ngunit hindi ko na masabi kung iyon ba ay luha ng kahihiyan o takot. Biglang tumayo si Aling Carmelita, pilit na nagpapalusot. Sige na, inaamin kong mali ang sinabi ko. Pero yung tungkol sa lupa, nasabi ko lang yon sa gitna ng pakalito. Wala naman akong ginawa, bakit parang pumatay akong tao? Bumaling si Marco sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mamata ay hindi nagalit. Ito ay mas mabigat pa kadismaya. Nay, iniisip nyo pa rin bang hanggat hindi natutuloy, wala kayong kasalanan? Hinayaan ninyong tawaging magnanakaw ang isang matandang babae sa harap ng kanyang nga anak at apo. Ginamit ninyo ang dangal ngang iba para ipambayad sa utang ninyo. Kung hindi ko itinago ang recording na ito, paano pa mabubuhay ang biyanan ko? Napabuka ang bibig ni Aling Carmelita ngunit walang masabi. Ibinaba ni Marco ang telepono at nagpatuloy. Mas mababa ang boses. At ito ay ang ibabaw pa lang. Ang masalitang iyon ay nagpatingin sa akin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bumaling siya sa akin. At sa kanyang mamata, may malalim na pagsisisi. Tila ang susunod niyang sasabihin ay mas magpapasakit sa akin. Clara, ang layunin nila ay hindi lang makuha ang 175,000 piso. Kagabi, pinakinggan ko ulit ang mas mahabang recording. Pinag-usapan din nila na kung hindi ako makakaroon ng sapat na pera, pipilitin nilang papirmahin ang mamagulang mo ng isang kasulatan ng utang, gamit ang lupang pamana sa probinsya bilang garantiya. Tumingala ang aking ina, at natulala rin si tatay. Ang lupang iyon ay pamana ng aking malolot lola. Naroon ang lumang bahay, ang altar ng maninuno, ang napuno na si tatay mismo ang naktanim, at ang aking buong pagkabata. Para sa aking mamagulang, hindi lang iyon ari-arian, iyon ang kanilang maugat, ang lugar kung saan, kahit pumanaw na sila, gusto nilang titirhan ng kandilan ng kanilang maanak, at apo. Humarap ako kay Aling Carmelita, nanginginig ang boses sa galit. Nay, hindi lang pera ang gusto ninyo, gusto ninyong isama ang buong pamilya ko sa putik. Umatras si Aling Carmelita, napahawak sa upuan. Humagulgol si Lizette. Bumubulong, hindi ko inakalang aabot sa ganon. Natakot lang ako sa mga nagpapautang. Biglang nagsalita si tatay, napakabagal. Natakot kayo sa mga nagpapautang, kaya ginawa ninyong panangga ang asawa ko. Natakot kayong mawala ng pera, kaya pinagplanuhan ninyo ang lupang para sa aming mga ninuno. Tanungin ko kayo, sa tingin ninyo, tao pa ba kami? Walang sumagot. Nakatayo ako sa gitna ng magulong silit, ang amoy ng insenso ay naroon pa rin, ngunit parang ang masayang araw ng aking anak ay tuluyan ng nawasak. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko na may magkatotohanan gaano man kasakit, kailangang ilabas sa liwanag.
Dahil kung patuloy na magbubulag-bulagan, ang mabubuting tao ang laging yuyuko, habang ang masasama ay patuloy na gagamitin ang pasensya ang iba bilang daan para umangat. Sa sandaling iyon, lahat ng tingin ay napunta kay Lizette. Marahil ay inisip ng lahat na siya ang utak ng lahat. Siya ang pumirma sa papel ng sangla. Siya ang nangudyok na buksan ang bag ng aking ina. At siya rin ang umiyak at umamin tungkol sa investment scam. Maging ako ay ganun din ang inisip. Akala ko, si Aling Carmelita ay nadala lang ng hiya at takot na mawalan ng prakaya na sangkot sa masamang plano ng kanyang manugang. Ngunit ang tingin ni Marco nun ay nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ang lahat kay Lizette. Matagal siyang nakatayo. Ang kamay ay nasa ibabaw pa rin ng telepono. Wala na ang galit sa kanyang muha. Napalitan ito ng isang nakakatakot na kahinahunan. Tiningnan niya si Lizette at dahan-dahang bumaling sa kanyang ina. Nay, mahina niyang tawag. Nagulat si Aling Carmelita, na parang ginising mula sa isang masamang panaginip. Ano pa ang gusto mo? Tama na. Inamin na ni Lizette na siya ang naksangla. Ako naman. Nalito lang kaya may nasabi akong mali. Tiningnan siya ni Marco, namumula ang kanyang mata ngunit matatak pa rin ang boses. Hindi, Nay. Si Lizette ay tagapagpatupat lang. Tumingala si Lizette, habang si Aling Carmelita naman ay nanigas, at ang kanyang muka ay naging kulay abo. Sa sala, maging ang managbubulungang kamag-anak ay biglang natahimik. Nagpatuloy si Marco. Bawat salita ay mabagal na parang naglalagay ng mabibigat na bato. Ang nagplanong ng lahat ng ito ay ikaw, Nay. Sumigaw si Aling Carmelita. Ang sigaw niya ay napakatinis na muling nagising at umiyak ang aking anak. Agad na niyakap ni nanay ang sanggol at umatras palapit kay tatay. Humakbang ako. Ngunit pinigilan ako ni Marco. Huwag daw akong magsalita. Gusto niyang harapin ang sarili niyang ina. Marahil ito ang pinakamasakit na sandali sa buhay niya, ngunit ito rin ang hindi niya matatakasan. Itinuro ni Aling Carmelita ang kanyang anak. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ako ang nanay mo. Ako ang nagsilang at nagpalaki sa iyo. Ngayon, dahil sa pamilya ang asawa mo, pagbibintangan mo ang sarili mong ina? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Sana nga, pinagbibintangan lang kita. Nay, binuksan niya ang isa pang audio recording. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tunog, marahil ay kinuha mula sa CCTV na malapit sa sala. Ang boses ni Aling Carmelita ang unang narinig, hindi na ang boses na nag-alangan sa harap ng lahat, kundi isang malamig at nakakalkulang boses. Isisi mo lahat sa probinsya ng iyon. Ang mataong tulad niya, ilang masasakit na salita lang, matataranta na. Huwag mong galawin ang asawa niya. Mukhang mas matigas iyon. Doon ka sa babay. Mahal na mahal ni Clara ang nanay niya. Maglalabas siya ng para ayusin ito. Naramdaman kong tila pinipiga ang aking puso. Si nanay, nakarga ang sanggol, ay nanigas. Si tatay, na nakatayo sa likod niya, ay nanginig din ang kamay na nakapatong sa balikat ng asawa. Nagpatuloy ang recording, mas mahina ang boses ni Lizette. Pero paano kung hindi pumayag si Clara? Nay, agad na sumagot si Aling Carmelita, walang pag-alinlangan. Kung hindi pumayag, pilitin mo. Sabihin mo sa kanya, magbayad siya o hahayaan niyang mabansagang magnanakaw ang nanay niya sa buong angkan. Mas nakakatakot ang mawalan ng dangal kaysa mawalan ng pera. Alam niya iyon, napapikit ako. Alam na alam pala niya ang sakit ng mahihirap. Alam niyang ang dangal ang huling bagay na pinanghahawakan ng aking na magulang, kaya doon niya piniling tumusok. At ang huling pangungusap ay umaling-awngaw, mahina ngunit kasing kamandag ng isang patalim. Kung hindi sapat ang pera, pilitin mong ibenta ng magulang niya ang lupa. Sayang lang ang lupang iyon sa probinsya. Masyadong mapagmahal si Clara sa magulang. Tiyak na hindi niya hahayaang mapahiya ang nanay niya. Pinatay ni Marco ang recording. Ang silit ay sobrang tahimik na naririnig ko ang sarili kong nanginginig na pahinga. Wala nang nangailangan pa ang paliwanag. Ang imahe ang isang kagalang-galang na biyenan na laging nangangaral tungkol sa dangal at pamilya ay gumuho sa harap ng lahat. Umatras si Aling Carmelita. Nagbubukas sara ang malabi. Hindi ganyan. Nagalit lang ako kaya nasabi ko iyon ng basta-basta. Hindi ko naman talaga balak gawin. Tiningnan siya ni Marco, at naging paos ang kanyang boses. Ginawa niyo na, Nay. Tinawag ninyong magnanakaw ang biyenan ko. Hinayaan ninyong pilitin ni Lizette na buksan niya ang kanyang bag. Pinagplanuhan ninyong gamitin ang dangal ng iba para sa pera. Napahawak sa dibdib si Aling Carmelita, at tumulo ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung iyon ba ay luha ngang pagsisisi o dahil sa pagkakalantat. Nahirapan din naman ako. Naloko ako, nawalan ng pera.
Natakot akong puntahan ng mamaniningil. Natakot akong malaman ng mga kamag-anak at paktawanan. Biglang nagsalita si tatay. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit napalingon ang lahat. Natakot kang mapahiya. Kaya ginamit mo ang kahihiyan asawa ko para paktakpan ang sayo? Yumuko si Aling Carmelita. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakasagot. Pinunasan ni nanay ang kanyang luha at pinilit na maging kalmado. Hindi ako mayaman, hindi ako sosyal, hindi ako magaling magsalita, pero ina rin ako, lola rin ako. Pumunta ako rito para bisitahin ang apo ko, hindi para maging panangga sa mga kasalanan ninyo. Narinig ko ang sinabi ni nanay at parang may bumara sa aking lalamunan. Mulat sapul, halos umiyak at magtiis lang siya. Ngunit ang simpleng pangungusap na iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang mabubuting tao, kapag itinulak sa sukdulan, hindi sila nakmumura. Sinasabi lang nila ang katotohanan, at ang katotohanan iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang akusasyon. Lumapit si Marco sa harap ni Aling Carmelita. Hindi siya lumuhod o nakmakaawa. Tiningnan lang niya ang kanyang ina na may tingin ng isang anak na nawalan ng pinakamalaking tiwala. Nay, mula pagkabata, tinuruan niyo akong maging malinis kahit mahirap, at umamin kapag nakakamali. Ngayon, tinuruan niyo akong isa pang aral. May matatandang hindi marunong maging tunay na matanda. Humagulgol si Aling Carmelita. Paano mo nasasabihan? Mahinang sagot ni Marco. Masakit pakinggan, pero matagal mo na dapat itong narinig. Nay, wala nang kumampi pa sa kanya. Napaupo si Lizette sa sahig, putlang-putla. Ang makamag-anak sa labas ay tahimik na naktinginan, wala na ang kuryosidad. Nasaksihan nila ang lahat, hindi isang nawawalang kwintas, hindi isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang patibong na binuungang kasakiman, ego, at kalupitan sa mga pinakamabubuting tao. Ako naman, tumayo sa tabi ng aking mga magulang at kinuha ang aking anak. Tumigil na sa pagiyak ang bata. Nakapikit ang mga mata, at ang kanyang mapulang mukha ay nakasandal sa aking dibdib. Tiningnan ko ang aking anak, at sumikip ang aking puso. Sa unang kaarawan ng kanyang buhay, nasaksihan ko ang isang napakapangit na katotohanan. Ngunit marahil, mula sa araw na iyon, naintindihan kong para mapanatili ang isang disenteng tahanan para sa aking anak, kailangan munang maglakasloob ang mga matatanda na hilahin ang mga kasinungalingan palabas sa dilim. Hindi ko pa man naibababa ang aking anak sa kuna ng may malakas na kalabok sa labas ng gate. Hindi ito ordinaryong katok, kundi tunong palat na paulit-ulit na humahampas sa bakal na tarangkahan, marahas at maingay, na parabang gustong ipaalam sa buong kapitbahayan na mayroong gulo. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa sala. Si Aling Carmelita, na kanina'y umiyak, ay biglang natigilan. Ang kanyang mukha, na namumula dahil sa pagkakalantat, ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Carmelita, Lizette, lumabas kayo at mag-usap tayo. Umaling-awngaw ang boses ng isang lalaki mula sa labas, garalgal at mabigat. Napabangon si Lizette, nanginginig ang mabinti na muntik na siyang matalisot sa upuan. Hinawakan ni Aling Carmelita ang gilid ng mesa at bumulong. Patay, bakit ngayon pa sila dumating? Tiningnan ni Marco ang kanyang ina. Ang simpleng bulong na iyon ay sapat na para maintindihan niya na ang manatuklasan niya ay hindi pa ang katapusan. Lumabas siya para buksan ang gate ngunit hindi hinayaang may sumunod. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng sala. Yakap-yakap ang aking anak. Hinila ni tatay si nanay papasok. Isang tahimik na kilos ng pagprotekta mula sa isang lalaking hindi sanay sa malalaking salita. Pagbukas ng gate, pumasok ang tatlong lalaki. Madungis ang kanilang pananamit, may hawak na ma-folder, at may malumang tattoo sa kanilang mabraso. Ang nangunguna sa kanila ay lumingalinga at inihagis ang mapapel sa mesa. Aling Carmelita, Lizette, ang haling ninyong maktaho, ha? Hindi sinasagot ang tawag, hindi nagre-reply sa text. Mabuti na lang at may handaan kayo ngayon, para kumpleto ang maestigo. Nanginginig ang boses ni Aling Carmelita. Maginoo, kumalma lang kayo. May pinagdadaanan ang pamilya ko, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Ngumisi ang lalaki. Pangatlong ibang araw na yan. Ang utang ninyo sa amin, kasama na ang tubo, ay umabot na sa halos 2,300,000 piso. Kung hindi ninyo babayaran sa loob ng 1 linggo, magsasampa kami ng kaso at ipapadala ang madokumento para sa paksamsam ng ari-arian. Huwag ninyong isipin na puwede kayong tumakbo. Nang marinig ko ang halagang iyon, nahilo ako, halos 2,500,000 piso. Mula sa isang isinanglang kwintas, mula sa isang malisyosong paratang. Ngayon, nasa harap ko ang isang malaking butas ng utang na hinukay mismo ng aking biyenan at hipag dahil sa kanilang kasakiman. Humagulgol si Lizette. Bigyan niyo pa po kami ng panahon.
Nagahanap po ako ng paraan, hindi po ako tumatakas. Malamig na sumagot ang lalaki. Nagahanap ka ng paraan sa pamamagitan ng pagbibintang sa iba na magnanakaw? Wala kaming pakialam. Kung sino ang pumirma, siya ang magbabayad. Nang marinig iyon ni Aling Carmelita, bigla siyang humarap sa akin. Ang kanyang mamata ay wala ng bahit ng pagsisisi. Ito ay ang sindak ng isang taong malulunot na kahit sino ang malapit ay hihilahin pababa. Itinuro niya ako, at pumiyok ang kanyang boses. May parapa ang pamilyang ito. Si Clara, may bahay, may lupa, may ipon. Manugang ko siya. Hindi niya pwedeng pabayaan ang biyenan niyang kinukuha na ngang maniningil. Natulala ako. Kahit pagkatapos ng lahat ng nyari, nakakaya pa rin niyang bumaling sa akin na parabang ako ang kanyang huling pitaka. Napahawak sa dibdib ang aking ina. Si tatay ay sobrang galit na namula ang mukha. May lakas ka pang loob na isali ang anak ko, sigaw ni tatay. Tila walang narinig si Aling Carmelita. Lumapit siya sa akin. Ang boses ay nagmamakaawa ngunit puno pa rin ng pamimilit. Clara, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Kahit paano, lola pa rin ako ang anak mo. Hindi mo pwedeng hayaan na kalat ka rin ako ang ngataw sa korte. May praka, di ba? Ang mamagulang mo sa probinsya, may lupa pa. Hindi pa ako nakakasagot nang humarang si Marco sa harap ko. Tuwid siyang nakatayo. Ang isang kamay ay nakaharang sa aking harapan para pigilan ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit sobrang lamig na natahimik ang lahat. Huwag mong subukan. Natigilan si Aling Carmelita. Anong sinasabi mo? Tumingin si Marco ng diretso sa kanyang mata. Sinasabi kong huwag mong subukang ipasa ang utang na ito sa asawa ko o sa mga magulang niya. Ikaw ang nakamali. Nay, kaya ikaw ang mananagot. Si Lizette ang nakamali, kaya siya ang mananagot. Walang sinuman ang gagamit ng ugnayang pampamilya para gawing lubid na isasakal sa mga inosente. Tila nagulat ang lalaking naniningil kay Marco. Anak ka niya? Tumango si Marco. Oo. At ako rin ang nagsampang ang lahat ng papeles tungkol sa investment scam na ito sa pulisya 3 linggo na ang nakalipas. Ang pangungusap na iyon ay parang kitlat na tumama sa gitna ng bahay. Napaupo si Aling Carmelita sa upuan. Nanlaki ang bibig ni Lizette, at maging ang 3 lalaki ay nagtinginan. Nagbago ang kanilang ekspresyon. Kinuha ni Marco mula sa isang kabinet ang isang folder na handa na. Sa loob nito ay mga kopya ng bank transfers, mga larawan ng investment group, mga kasulatan ng utang, mga text message na may pananakot, at ang listahan ng mga biktima. Inilapak niya ang lahat sa mesa. Alam kong naloko ang nanay ko at si Lizette, pero ang maloko ay hindi nangangahulugang may karapatan na silang manlokong ng iba. Alam ko ring ang interest rate ninyo ay hindi makatwiran, may mga pananakot, at may mga taong pumupunta rito para manggipit. Lahat iyan ay nasa record na ito. Isa sa mga lalaki ay agad na nagbago ang kulay. Huwag mo kaming takutin. Kalmadong sumagot si Marco. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang para maintindihan ninyo. Mula ngayon, ang lahat ay dadaan sa proseso ng batas. Wala nang sinuman sa pamilyang ito ang magbabayad ng utang sa pamamagitan ng pagbebenta ng dangal ng iba. Sakto namang tumunok ang telepono ni Marco. Isang hindi kilalang numero. Ngunit tiningnan niya ito, at agad na sinagot. Napigil ang hininga ngang lahat sa silid. Ang boses ngang lalaki sa kabilang linya ay sapat na malinaw para marinig sa katahimikan. Si Ginoong Marco po ba ito? Tumatawag ako mula sa Criminal Investigation Unit. Ang lider ng ugnayang pandaigdig para sa kasaganaan ay naaresto kaninang umaga. Bukas, inaanyayahan po namin kayo at ang iba pang sangkot na dalhin ang nga dokumento para sa investigasyon. Dahon-dahong tiningnan ni Marco ang kanyang ina. At pagkatapos ay si Lizette. Walang sinuman ang nakapagsalita pa. Ang unos na pilit nilang ipinasa sa aking mamagulang ay bumalik at direktang tumama sa mataong lumikha nito. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Buong gabi, paminsan-minsan ay umuungol ang aking anak sa kuna, habang ako'y nakahiga at nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang namumutlang muha ni nanay nang tawagin siyang magnanakaw. Hindi rin natulog si Marco. Magdamag siyang nasa sala. Inayos ang lahat ng papeles, bank statements, audio at video recordings, at mga kaunay na mensahe. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal kami, nakita ko ang kanyang likot na mukhang malungkot at pasan ang buong mundo. Halos alas 8 umaga, dumating kami sa presinto ayon sa paanyaya. Kasama ko si Marco. Naroon din ang aking mamagulang para isalaysay ang paninirang puri at insultong dinanas nila. Huling dumating sina Aling Carmelita at Lizette. Kagabi, makasama pa silang umiyak, ngunit ngayong umaga, pagpasok pa lang nila,
napansin ko ang isang kakaibang distansya sa pagitan nila. Hindi nahawak ni Aling Carmelita ang kamay ni Lizette tulad noong dumating ang mama ni Ningil. Nauna siyang naglakad, nakayuko, mukhang isang kaawa-awang matandang biktima. Nasa likod naman si Lizette, namumukto ang mga mata at nakatikom ang mga labi. Sa loob ng opisina, inatasan ng investigador ang bawat isa na isalaysay ang nangyari. Napakakalmado ni Marco. Ibinigay niya ang resibo ng sangla, ang video, ang mga bank statement, at maging ang mga nakasabi na audio recording. Wala siyang idinagdag o ibinawas, sinabi lang niya kung ano talaga ang nangyari. Nakaupo ako sa tabi niya, mabigat ang dibdib. Habang lalong lumilinaw ang katotohanan, lalong hindi nababawasan ang sakit. Nang si Aling Carmelita na ang sasalang, pagupo pa lang niya ay humagulgol na siya. Paos at putol-putol ang kanyang iyak. Nasa unang pandinig ay kaawa-awa. Matanda na ako, wala akong alam sa mga investment sa internet. Si Lizette ang nagsabi sa aking gawin ang lahat. Sabi niya, sigurado ang tubo, at mapakakatiwalaan daw ang mga tao. Naniwala ako sa aking manugang kaya ipinakatiwala ko sa kanya ang pera ko. Tumingala si Lizette, putlang-putla. Anong sinasabi niyo? Nay? Hindi siya pinansin ni Aling Carmelita at nagpatuloy sa pag-iyak. Matanda na ako. Halos hindi na ako marunong gumamit ng telepono. Siya ang gumawa ng account para sa akin. Siya ang nagsasabi kung kailan magpapadala ng pera. Maging ang kwintas, siya ang nagsabi na isang lamuna. Dahil kapag may tubo na, tutubusin din agad. Isinama lang niya ako rito, hindi ako ang utak ng lahat. Tiningnan ko siya at nanlamig ang buong katawan ko. Kahapon lang, siya mismo ang dumuro sa aking ina at nagbiting ng masasakit na salita. Kahapon lang, ipinakita ang recording kung paano niya kinakalkula ang bawat hagbang para gipitin ang pamilya ko. Ngunit sa isang gabi lang, ginawa niyang biktima ang sarili at si Lizette na lang ang may kasalanan. Nanginginig sa galit si Lizette, tumayo siya, at pumiyok ang kanyang boses. Huwag niyong isisi lahat sa akin. Nay, kayo ang nagsabi na kailangan kong makahanap ng pera sa linggong ito. Kayo ang nagsabi na kung wala, si Clara ang targeting. Nakalimutan niyo na ba? Biglang napahawak sa dibdib si Aling Carmelita. Paano mo nasasabi yan? Tinuring kitang parang tunay na anak, tapos ngayon gusto mo akong isama sa pagbagsak? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lizette. Ang tawang iyon ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang nga kamay na ilang beses bago niya mabuksan ang ngalumang mensahe. Sige, kung gusto ninyong sabihin ko, sasabihin ko lahat. Pinakalma siya ngang investigador at pinayagang ipakita ang mga mensahe. Binuksan ni Lizette ang bawat isa. At sa screen, malinaw na nakasulat ang mga mensahe ni Aling Carmelita ilang araw na ang nakalipas. Mahal na mahal ni Clara ang magulang niya, doon mo siya atakihin para maglabas siya ng pra. Isa pang mensahe ang lumitaw. Tiyakin mong papasok si Aling Elena sa kuwarto ko, kailangan may makakita para may basehan tayo. At isa pa, na nagpabagsak sa aking puso. Kung ayaw niyang magbayad, palakihin mo ang gulo. Mas takot ang mga taga-probinsya na mawalan ng dangal kaysa mawalan ng pera. Tumahimik ang opisina. Nakita kong si Marco, nakatabi ko, ay humikpit ang hawak sa kanyang matuhot, namutla siya, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa sakit. Marahil, kahit narinig na niya ang recording, iba pa rin ang epekto kapag nakita mo mismo ang mamensahang ipinadala ang sarili mong ina. Ang inang nagsilang at nagpalaki sa kanya, na nagturo sa kanyang maging mabuti, ay kayang sumulat ng ganoong kasasamang salita. Sa puntong ito, hindi na makayak si Aling Carmelita, nanginginig ang kanyang malabi, at ang namatay palingalinga na parang naghahanap ng matatakasan. Nalito lang ako noon, ginigipit akong mga maniningil. Nasabi ko lang ng basta-basta, hindi ko naman intensyon na manakit. Si nanay, nakatabi ko, ay biglang ipinatong ang kamay sa akin. Magaspang ngunit mainit ang kanyang palat, bumulong siya, sapat lang para marinig ko. Huwag ka nang magsalitan ng masakit, anak. Hayaan na natin ang batas ang humusga. Tumingin ako kay nanay. Siya ang ininsulto, siya ang inilagay sa patibong. Ngunit hanggang ngayon, natatakot pa rin siyang baka dahil sa galit ko, makapagsalita ako ngang hindi maganda. Iyon ang nanay ko. Mahirap, probinsyana, at hindi nakapag-aral. Ngunit ang kanyang puso ay mas malinis at mas marunong kumilala ng tama kaysa sa maraming nagpapakilalang sosyal. Sa wakas, nagsalita si Marco. Hindi niya tiningnan si Lizette o ang investigador, kundi diretso kay Aling Carmelita. Nay, nagkamali kayo. Nakamali kayo sa asawa ko, sa mga magulang niya, at maging sa akin.
Yumuko si Aling Carmelita, tumulo ang luha sa kanyang makamay, ngunit wala nang nakakaalam kung iyon ba ay dahil sa pagsisisi o dahil wala na siyang may tatanggi. Nagpatuloy si Marco, mababaan ngunit mabigat ang bawat salita. Maari ko kayong kaawaan dahil naloko kayo, Nay. Pero hindi ko kayo pwedeng kampihan kapag ginagamit ninyo ang dangal ng iba para pagtakpan ang pagkakamali ninyo. Mula ngayon, iba-iba na ang usapan. Ang utang ay utang, ang panloloko ay panloloko, at ang paninirang puri ay kailangang hingan ng tawad. Walang sinuman ang pwedeng isama ang lahat sa ilalim ng salitang pamilya at pilitin ang inosente na managot. Nakaupo ako sa tabi niya, naninikip ang lalamunan. Hindi ako masaya. Wala akong nararamdamang tagumpay, kundi isang panlalamig sa pag-isip kung paano kayang baguhin ng kasakiman at takot ang isang tao. Kahapon, makasama silang naktayong ang patibong. Ngayon, itinatapon nila ang isa't isa sa harap ng panganib. Kung hindi nahanda si Marco, kung pumayag si nanay na buksan ang bag, kung nanahimik si tatay dahil sa hiya, marahil ang buong pamilya ko ay nalubog na sa isang putik na hindi na malilinis kailanman. Itinalang investigador ang mapahayag, kinuha ang lahat ng ebidensya, at sinabing magpapatuloy ang investigasyon sa utang, sa investment group, at sa kasong paninirang puri. Paglabas namin sa opisina, mabagal ang lakad ni Aling Carmelita. Hindi na siya sinabayan ni Lizette. Ilang hakbang lang ang pagitan nila, ngunit para na silang nasa makabilang panig ng isang bangin. Inalalayan ko si nanay. Muli niyang hinawakan ang aking kamay. Clara, sapat nang mamuhay tayo ng tama. Pero ang pagiging tama ay hindi nangangahulugang hahayaan nating tapakan tayo ng iba. Tumango ako, tahimik na tumulo ang luha. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naintindihan kong hindi na lang galit ang nasa puso ko, kundi isang bagay na mas malaki, kalinawan. Ang pagmamahal ay maaring manatili, ngunit ang tama at mali ay dapat maging malinaw. At mula sa sandaling iyon, alam kong hindi na babalik sa dati ang maliit kong pamilya. Paglabas namin sa opisina, akala ko'y nasabi na ang lahat ng pinakamasakit na katotohanan. Ngunit pagdating namin sa waiting area, biglang huminto si Lizette. Tiningnan niya si Aling Carmelita, tapos si Marco. Ang namatay na mumula, wala na ang takot. Marahil, kapag ang isang tao ay ipinakanulong ng sarili niyang kakampi, wala na siyang dahilan para pagtakpan pa ito. Hindi pa tapos, sabi ni Lizette, garalgal ang boses. Kung gusto niyong isisi lahat sa akin, Nay, sasabihin ko na ang lahat. Ang tungkol sa kwintas ay hindi pa ang pinakamalaking issue. Agad na lumingon si Aling Carmelita. Tumahimik ka. Ang sigaw niya ay nagpalingon sa mataw sa paligid. Maging ang investigador ay lumabas para sawayin sila. Ngumisi si Lizette, isang tawang hungkak at mapait. Anong kinatatakutan niyo? Nay, di ba sabi niyo wala kayong alam? Hayaan ninyong sabihin ko sa lahat kung ano pa ang maalam ninyo. Nakatayo ako sa tabi ni Marco, biglang kumabog ang dibdib ko. Sinabi sa akin ng aking kutob na ang kuwento ay papunta sa isang mas delikadong direksyon. Hinawakan ni Marco ang aking pulso para pakalmahin ako, ngunit malamig din ang kanyang kamay. Umarap si Lizette sa investigador. Nang ginginig ngunit malinaw ang boses. Si Aling Carmelita, hindi lang kwintas ang isinangla. Bago pa iyon, tinangka niyang kunin ang papeles ang bahay ni na Clara at Marco para isangla. Natigilan ako. Tila may sumabog sa aking isipan. Ang bahay na tinitirhan namin ay pinag-ipunan naming mag-asawa, inutang, at binabayaran buwan-buwan. Hindi lang iyon tirahan, iyon ang magiging tahanan ng aking anak. Iyon ang magabing puyat ako sa pag-alaga, ang bawat sentimong pinahirapan ni Marco. At sa likod ko, may nagtangka palang gamitin iyon para ipambayad ng utang. Bumaling ako kay Marco. Alam mo to, hindi siya umiwas. Marahan lang siyang tumango. Nahinala na ako dati. Pero wala pa akong sapat na ebidensya para sabihin sa iyo. Agad na humagulgol si Aling Carmelita. Marco, naktanong lang ako. Hindi ko naman kinuha. Nanay mo ako, naktanong lang ako tungkol sa papeles ng bahay. Pahihinalaan mo na ako agad? Binuksan ni Marco ang dala niyang folder. Inilabas niya ang isang plastic envelope na may lamang makopyang titulo, kontratang utang sa bangko, at iba pang dokumento. Inilapak niya ito sa mesa sa harap ng lahat. Mula nang itanong mo sa akin ang password ng kahadiyero, inilipat ko na ang lahat ng orihinal na dokumento sa isang bank vault. Mga kopya na lang ang nasa bahay. Tiningnan ko siya, naguguluhan at naantik. Sama panahong pagod na pagod ako at walang pakialam sa paligid, tahimik pala niya kaming pinoprotektahan mula sa isang mas malaking panganib. Napahawak sa dibdib si Aling Carmelita, tumutulo ang luha. Sutil kang anak.
Ako ang nagsilang sa iyo, pero pinagdududahan mo ako na parang magnanakaw. Tiningnan siya ni Marco, namumula ang nga mata ngunit mababa pa rin ang boses. Masakit na pagdudahan kita, Nay. Pero kung hindi kita pinagdudahan, habang buhay kaming mawawalan ng asawa't anak ko, ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Walang nagsalita sa hallway. Maging si Lizette ay yumuko. Tila ang mga salitang iyon ay tumama sa natitirang konsensya sa kanya. Ngunit hindi pa rin natapos ang mga sikreto. Pinunasan ni Lizette ang kanyang luha at nagpatuloy. Sinabi rin ni Nay na kung hindi makuha ang papeles ng bahay, gamitin ang isyu ng nawawalang kwintas para pilitin si Clara na pumirma ng kasulatan ng utang. Ang papel na iyon ay nagsasabing utang para sa nawalang ari-arian, pero ang totoo, ipapakita sa mga nagpapautang para patunayang may mananagot sa utang. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Lizette mula sa kanyang bag ang isang nakatuping papel. Gusot ito, ngunit malinaw pa rin ang mga kasulat. Kinuha ito ni Marco at binasa. Nakita ko palang ang pamagat, nahilo na ako, kasunduan sa pag-utang at pagbabayad pinsala. Nakasulat doon ang pangalan ko, ang halagang 175,000 piso, at isang linya na nagsasabing kung hindi makakabayad sa takdang oras, mananagot ako gamit ang aming conjugal property. Blanko ang bahaging pirma. Mahinang sabi ni Lizette, plano ni Nay na kung magpapanik si Clara, ibibigay ang papel na ito, sasabihing pirmahan para mayos ang lahat, tapos gagamitin namin para makahanap pa ng pera. Tiningnan ko ang papel, tapos si Aling Carmelita. Nanikip ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi lang nagplano na pagbintangan ang aking ina. Nahanda rin siya ang isa pang bitak para isakal sa akin, sa bahay ko, at sa kinabukasan ng aking anak. Lumapit si tatay. Hindi niya hinablot ang papel o sumigaw. Tumayo lang siya sa harap ni Aling Carmelita. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay marangal. Mahirap kami, pero hindi namin hahayaang gamitin ng iba ang kahirapan namin para yurakan kami. Kung gusto mong magtrabaho ka, ibenta mo ang ari-arian mo, panagutan mo ang sayo, huwag mong idamay ang asawa ko, ang anak ko, at ang lupa na aming pamilya para pagtakpan ang mga pagkakamali mo. Nakatayo si Nanay sa tabi ko, malamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman kong nanginginig siya, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Marahil, ay natatakot siyang kung bibigay siya. Mas lalo akong masasaktan. Inutusan ng investigador ang lahat na bumalik sa opisina para sa karagdagang pahayag. Ang nga dokumentong ibinigay ni Lizette ay isinama sa mga ebidensya. Nilinaw ng opisyal na mula nun, bawal ng manirang puri, manakot o mamilit. Lahat ay dadaan sa tamang proseso. Napaupo si Aling Carmelita, putlang-putla. Hindi na siya umiyak ng malakas, humihinga na lang siya ng maikli. Si Lizette ay nakatayo ilang hakbang ang layo. Ang mamatay walang buhay. Ang alyansang binuo ng kasakiman ay nakawatak-watak nang mawala ang interes. Tiningnan ko si Nanay. Tuwid pa rin siyang nakatayo, ngunit malamig pa rin ang kanyang nakamay. Alam kong ang lamig na iyon ay hindi dahil sa aircon, kundi dahil ang kahihiyang tinawag siyang magnanakaw ay nakatatak pa rin sa kanyang puso. Kahit napatunayan na ang katotohanan, may mga sugat na hindi agad nahihilom. Lumapit si Marco sa aking mga magulang at yumuko ng malalim. Patawad po. Hindi ko po hinihiling na kalimutan ninyo agad ito, pero ipinapangako kong mula ngayon, hindi na ito itatago sa ilalim ng salitang pamilya. Matagal siyang tiningnan ni tatay, at marahang tumango. Ang kailangan mo lang tandaan, iho, bilang asawa at ama, ang mahirap ay hindi ang kumita ng pera. Ang mahirap ay kapag malinaw na ang tama at mali. Saan ka papanik? Hindi na nagsalita si Marco, ngunit nakita kong namula ang kanyang mga mata. Ako naman ay niyakap si Nanay. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 araw ng unos, naintindihan kong ang kabaitan ay hindi ang manahimik para sa kapayapaan. Minsan, ang kabaitan ay ang maglakas loob na itigil ang mali, kahit na ang nakakamali ay kamag-anak mo. Pag-uwi namin sa bahay, ang unang gusto kong gawin ay paalisin agad si Aling Carmelita at ang pamilya ni Lizette. Hindi dahil gusto kong itulak ang sinuman sa bingit, kundi dahil sobra na akong natatakot sa pakiramdam na manirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang nataong kayang ngumiti at kumain kasama mo sa umaga, tapos sa tanghali ay gagawangin kwento para pagbintangan ang nanay mo. Dinala ko ang aking anak sa kwarto, inihiga sa kuna, at tinitigan ang kanyang maliit na mukha na mahimbing na natutulog. Sumikip ang aking dibdib. Ang isang sanggol na 1 buwan pa lang ay hindi karapat-dapat na lumaki sa isang bahay na puno ang pagdududa, kasinungalingan, at pakalkula. Lumabas ako sa sala, handa nang sabihin ang lahat,
Ngunit nauna nang tumayo si Marco. Mabilis niya akong tiningnan, na para bang sinasabing hayaan ko siyang ayusin ang lahat. Pagkatapos, humarap siya kay Aling Carmelita, Lizette, at sa iba pa. Mababa ngunit desidido ang boses. Ako ang magpapaliwanag nito. Hindi ko hahayaang makaroon ng masamang pangalan si Clara bilang manugang na nagpalayas sa kanyang biyenan. Natigilan ako. Sa isang pangungusap lang, bahagyang gumaan ang bigat sa aking dibdib. Hindi ako takot na mapintasan kung tama ang ginagawa ko. Ngunit naiintindihan ko na sa buhay, lalo na sa mausaping pampamilya, madalas hindi tinitingnan ng matao ang tama at mali, kundi ang posisyon. Isang masakit na salita lang mula sa manugang ay tatawaging bastos. Ang manugang na nagpaalis sa pamilyang asawa, gaano man kasakit ang dahilan, ay madaling tawaging walang utang na loob. Hindi iyon hinayaan ni Marco. Noong hapong iyon, tinawagan niya ang pinuno ng aming angkan, ang aming barangay captain, ang aking mamagulang, at ilang respetadong kamag-anak sa makabilang panik. Hindi siya gumawa ng eskandalo, hindi nagpost sa social media. Sinabi lang niyang kailangan ng ilang saksi para walang sinuman ang makapagbaluktot sa katotohanan sa hinaharap. Nang makaupo na ang lahat sa sala, nakayuko si Aling Carmelita sa isang sulok. Si Lizette naman ay nakaupo malapit sa pinto. Namumugto ang mga mata, wala na ang kayabangan kahapon. Paminsan-minsan, pinupunasan ni Aling Carmelita ang kanyang maluha, ngunit wala nang sinumang lumapit para aliwin siya. May maluha na dumarating ng huli na kaya wala nang kakayahang magpabura ng mga sugat. Ipinatong ni Marco ang folder sa mesa at nagsalita ng mabagal at malinaw. Tiyo, Kap, mga tito at tita, inimbitahan ko po kayo ngayon hindi para ipahiya ang aking ina o hipak. Gusto ko lang pong linawin ang isang katotohanan. Ang aking asawa at ang kanyang mga magulang ay walang ginawang masama. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya. Hindi niya ipinarinig ang mga sensitibong recording sa harap ng maraming tao. Sinabi lang niyang naisumite na niya sa autoridad. Ang paraan niya ay hindi naging isang sesyon ng pag-away, ngunit sapat na malinaw para walang makapagbago ng katotohanan. Pagkatapos marinig ang lahat, naging seryoso ang mukha ng pinuno ng kan. Tiningnan niya si Aling Carmelita at bumuntong hininga. Carmelita, malaking pagkakamali ito, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil ginalaw mo ang dangal ng iyong balay. Dumalaw sila sa apo, tapos ipapahiya mo sa sarili mong pamamahay. Hindi iyon masasabing hindi pagkakaunawaan. Mas lalong yumuko si Aling Carmelita. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot. Sakto namang pumasok si Tonio, ang asawa ni Lizette. Galing pa yata siya sa trabaho. Maalikabok pa ang damit at mukhang puyat. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang biyenan, at ang mapapel sa mesa. Ipinakita sa kanya ni Marco ang buot ng mapangyayari. Ilang linya pa lang ang nababasa ni Tonio. Nanginginih na ang kanyang makamay. Lizette, mahina niyang tawag, paos ang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humagulgol si Lizette. Natakot ako na baka pagalitan mo ako. Akala ko, kaya kong ayusin. Itinaas ni Tonio ang kanyang kamay at sinampal ang sarili. Umalingaw-ngaw ang tunok sa buong silit. Kasalanan ko ito. Bilang asawa, hinayaan kong mangutang ang asawa ko, hinayaan kong hilahin nay ang buong pamilya pababa. Pero ang mali ay mali. Hindi pwedeng manising ang inosente dahil lang sa takot. Ang masalitang iyon ay nagpatagal ng tingin ko sa kanya. Sa lahat ng pamilya ng aking asawa, kahit papaano, may lakas ng loob si Tonio na aminin ang kanyang bahagi. Kahit huli na, bumaling sa akin si Marco. Alam kong kailangan kong magsalita, hindi para manumbat, kundi para magtakda ng hangganan. Tumayo ako at tiningnan si Aling Carmelita at Lizette. Wala akong hinihiling na marami. Kailangan ko lang na humingi kayo ng tawad sa aking mga magulang, ng hayagan, sa harap ng lahat ng narito ngayon. Hindi isang simpleng sorry, kundi isang pag-amin na wala silang kinuha, wala silang ginawang masama. Tungkol naman sa utang, kung sino ang umutang, siya ang mananagot. Tumingala sa akin si Aling Carmelita, tumutulo ang luha. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit yumuko na lang ulit, nagpatuloy ako. Mas mabagal ang boses. Hindi ko rin kayo palalayasin ngayon din, Nay. Matanda na kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para ayusin ang inyong lilipatan. Sa loob ng 3 araw na iyon, huwag ninyong guguluhin ang mga magulang ko, huwag ninyong babanggitin ang pera namin, at lalong huwag ninyong gagamitin ang inyong apo para pilitin kaming lumambot. Tumahimik ang lahat. Nakita kong tumingin sa akin si Nanay, na may halong awa at pagunawa.
Marahil ay naiintindihan niyang pinipilit kong panatilihin ang huling pirasong pagiging tao. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong maging isang taong gumaganti ng sakit sa sakit hanggang sa maubos ang aking pagkatao. Tiningnan ko si Aling Carmelita ng diretso. Mayroon pa akong konsensya, pero hindi na ako tanga para hayaang tapakan ninyo ulit. Nang matapos ang masalitang iyon, walang tumutol. Tumango ang pinuno ng angkan. Sinabi rin ng barangay captain na makatarungan ang solusyon. Tumayo si Marco sa tabi ko at marahang hinawakan ang aking balikat. Hindi na kailangang magsalita. Naintindihan kong nagpapasalamat siya dahil hindi ko ginawang mas malupit ang sitwasyon, kahit may dahilan ako. Sa wakas, tumayo si Aling Carmelita. Lumapit siya sa harap ng aking mga magulang. Nanginginig ang mabalikat, ngunit ang tunay na pahinging ang tawat ay hindi pa rin lumalabas sa kanyang bibig. Makail. Para sa isang taong sanay na mataas ang buzz, ang pagyuko sa harap ng taong minsan niyang minali ay mas mahirap pa kaysa sa pagbabayad ng utang. Nung gabing iyon, napakatahimik ng bahay, sapat para marinig ang bawat tiktak ng orasan sa sala. Pagkatapos ng pag-uusap na dinaluhan ng mga nakatatanda, wala nang may lakas pang makipagtalo. Nasa kwarto si Aling Carmelita, habang si Lizette ay nakaupo sa labas, tumatawag kay Tonio, ang kanyang mahikbi ay pinuputol ng hangin. Ang aking mamagulang naman ay nagpapahinga sa guest room. Alam kong hindi pa sila natutulog. Pagkatapos ng isang araw ng kahihiyan, paano sila makakatulog agad? Halos alas 9 ng gabi, nagtitimpla akong gatas para sa aking anak nang makita kong lumabas si Aling Carmelita mula sa kusina. Hindi na niya suot ang magarang bestida kanina, kundi isang manipis na kardigan lang, magulo ang buhok. Dala niya ang isang maliit na tray na may 2 tasang ng mainit na saa, nanginginig sa bawat hakbang. Nakatayo ako sa pinto, pinapanot siya. Wala na ang nag-aalap na galit sa aking dibdib, ngunit hindi ko rin kayang ituring na parang walang nangyari. Naglakad siya patungo sa kwarto ang aking mamagulang at huminto ng matagal. Ilang beses niyang itinaas at ibinaba ang kanyang kamay bago siya kumatok ng mahina. Tuloy po, boses ni tatay. Itinulak ni Aling Carmelita ang pinto. Hindi ako pumasok agad, ngunit dahil bahagyang bukas ang pinto, narinig ko ang lahat. Si nanay ay nakaupo sa gilid ng kama, tinutupi ang kumot ng kanyang apo. Si tatay naman ay nasa isang maliit na mesa, tuwid pa rin ang likot ngunit mas pagod na. Ibinaba ni Aling Carmelita ang tray, namumukto ang kanyang nga mata. Kumpare, kumare, maari po ba akong magsalita? Walang sumagot agad. Tiningnan siya ni tatay sandali at marahang tumango. Yumuko ng malalim si Aling Carmelita, paus ang boses, wala na ang kayabangan. Nakamali po ako. Hindi ko po hinihiling na patawarin ninyo ako agad, hindi ko rin inaasahan na isang sorry lang ay mabubura na ang nangyari ngayon. Hinihiling ko lang po, Marang Elena, napayagan ninyo akong humingi ng isang tunay na paumanhin. Tumingala si nanay, hindi na siya umiyak, ngunit ang kawalan ng luha ay mas nakpadama sa akin ng sakit. May makahihiyan na kapag naubos na ang luha, isang malalim na katahimikan na lang ang naiwan. Nanginginig ang boses ni Aling Carmelita. Patawad po. Masyadong masakit ang masinabi ko. Ginamit ko ang inyong kahirapan at kabaitan para sa aking mga plano. Nakamali ako. Tiningnan siya ni nanay ng matagal. Pagkatapos ay ibinaba ang kumot. Mabagal ang kanyang boses. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin. Pero ang dangal ko ay hindi isang sirang damit na pwedeng punitin at tahiin lang. Isang salita mo lang, habang buhay kong dadalhin. Tinawag mo akong magnanakaw sa harap ng aking mga anak at apo, sa harap ng mga kamag-anak. Ang sakit na iyon ay hindi mawawala sa isang tulok lang. Tumahimik ang silit. Yumuko si Aling Carmelita. Tumulo ang luha sa kanyang kamay. Bumuntong hininga si tatay. Hindi na nakdagda ang panunumbat. Marahil para sa kanya, kailangan ang pahinging tawad, ngunit hindi ito kailanman sapat. Sakto namang pumasok si Lizette. Tumayo siya sa likod ni Aling Carmelita, mukhang pagod at magulo. Nang makita niya si nanay, bigla siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig na may tuyong tunok. Nanay Elena, Tatay Fredo, patawad po. Nahangat akong pera, naging tanga ako. Natakot akong malaman ni Tonio ang nga utang ko kaya sumunod ako sa plano ni Nay. Alam kong mali ako. Hindi ko po hinihiling na patawarin ninyo ako agad, pero inaamin kong pinagbintangan ko kayo. Nagulat si nanay at akmang aalalayan siya. Ngunit pinigilan siya ni tatay. Tiningnan niya si Lizette, mababa ang boses. Tumayo ka. Ang taong may kasalanan, hindi kailangang lumuhot ng matagal. Ang kailangan lang ay mamuhay ng tuwid pagkatapos. Humagulgol si Lizette. Tumayo siya, ngunit nakayuko pa rin. Nun lang pumasok si Marco.
Naglagay siya ng dalawang papel sa mesa. Ang isa ay isang sinumpaang salaysay kung saan isinulat nina Aling Carmelita at Lizette na sila ang nagsangla ang kwintas, nanirang puri sa aking ina, at sila ang mananagot sa kanilang mautang. Ang isa naman ay isang kasunduan na hindi na sila manggugulo o idadamay kami sa anumang usaping pinansyal. Kalmado siyang nagsalita. Nay, Lizette, pirmahan ninyo ito hindi para ipahiya kayo, kundi para walang sinuman ang makapagbaluktot sa katotohanan sa hinaharap. Ang utang sa sangla, ang napautang kung sino ang may kinalaman, siya ang mananagot gamit ang sariling ari-arian. Ang asawa ko ay hindi magbabayad, at lalong hindi ang kanyang mga magulang. Tiningnan ni Aling Carmelita ang papel, nanginginig ang kamay habang hawak ang balpen. Marahil, ito ang unang pagkakataon na naintindihan niyang kapag nawala ang tiwala ang pamilya, hindi sapat ang luha para maibalik ito. Pumirma rin si Lizette, nanginginig at pilipit ang kanyang nasulat, ngunit sa huli, napilitan siyang gawin ito. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-usat ng mga kaso. Ang grupo ngam na nagpapautang nananakot sa amin ay inimbestigahan dahil sa hinalang loan sharking at pananakot. Ang investment scam ay mas lalong sinuri, naaresto ang leader, na-freeze ang nga account, at may pag-asa ang ilang biktima na mabawi ang bahagi ng kanilang pera, bagaman hindi sigurado kung magkano. Hindi na nanatili si Aling Carmelita sa aming bahay pagkatapos ang 3 araw. Nakitira muna siya sa kanyang kapatid. Bago umalis, tahimik niyang inalis ang natitira niyang maalahas at ipinabenta kay Marco para ipambayad sa utang. Habang hinihilan niya ang kanyang maliit na maleta palabas, mukha siyang mas tumanda. Hindi ako natuwa, naramdaman ko lang ang isang kakaibang kawalan. Ang isang taong dahil sa ego at kasakiman ay nawalan ng lugar sa sarili niyang pamilya, iyon ay isang napakamahal na kabayaran. Si Lizette naman ay isinama ni Tonio sa bahay ng kanyang nga magulang. Sinabi ni Tonio na kailangan niyang ilayo si Lizette kay Aling Carmelita para makapag-isip-isip. Bago umalis, lumingon si Lizette sa akin. Clara, patawat, marahan akong tumango. Tuparin mo ang pangako mo sa asawa't anak mo. Ang pahingi mo nawat sa akin ay hindi kasing halaga ng pag-iwas mong mandamay ng iba sa mga pagkakamali mo sa hinaharap. Umalis ang sasakyan, nagsara ang gate, at naiwan na lang ang ilang tuyong dahon sa sahig. Matagal akong nakatayo roon. Naririnig ang iyak ng aking anak mula sa loop. At sa unang pagkakataon sa loop ng maraming araw, naramdaman kong tunay na tahimik ang bahay na ito. Hindi ang pekeng katahimikan bago ang bagyo, kundi ang katahimikan matapos mapaalis ang lahat ng kasinungalingan. Isang linggo ang lumipas, nahanda kami ng isa pang maliit na salu-salo para sa aming anak. Wala ng mahabang mesa, wala ng pilit na tawanan, at wala ng mga mapanuring tingin. Nariyan lang ang aking mamagulang, kami, ang aming anak, at ilang tunay na nakmamahal sa kanya na dumaan para bumating ang kapayapaan. Simple lang ang handaan, nilagang manok, biko, sabawng gulay, at ilang prutas. Ngunit kakaiba, ito ang pinakagaan sa pakiramdam na salu-salo sa lupngang mahabang panahon. Karga ni nanay ang kanyang apo sa tabingang bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balikat, na lalong nakpalitaw sa mga puting buhok niya. Mayroon pa ring lungkot sa kanyang mga mata, dahil may mga sugat na kahit napatunayan na ang katotohanan, kailangan pa rin ng panahon para magilom. Ngunit nakita ko na ang gaan sa kanyang tingin. Yumuko siya sa kanyang apo at ngumiti. Napakabait ng batang ito. Siguro napagod din siya sa maaway ng matatanda. Narinig ko iyon at nangilit ang aking mga luha. Ano nga ba ang alam ng isang sanggol? Ngunit kami, mamatatanda, ay hinayaang mabahiran ng bigat ang unang masayang araw ng kanyang buhay. Lumapit ako para ayusin ang kumot niya, at ipinangako sa sarili na mula ngayon, gaano man kahirap ang buhay, sisikapin kong panatilihin ang isang malinis na tahanan para sa kanya, malinis hindi dahil walang alikabok, kundi dahil walang kasinungalingang nananakit. Umupo si tatay sa mesa at kinuha ang isang maliit na tela mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan, at sa loob ay isang silver na pulseras para sa sanggol. Simpleng disenyo na karaniwang isinusuot ng mga bata sa probinsya. Hindi ito mahal, ngunit makintab, wala kaming gaanong maibibigay, anak, sabi ni tatay. Paos pa rin ang boses. Isang silver na pulseras lang mula sa probinsya para sa apo ko. Maliit na bagay pero malinis at marangal. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Yumuko ako, at tumulo ang luha sa aking makamay. Si Marco, nakatabi ko, ay yumuko rin ng matagal. Pagkatapos ay tumayo, at lumapit sa aking mga magulang. Patawat po, akmang alalayan siya ni tatay, ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi ko po hinihiling na kalimutan ninyo ito. Paano nga ba makakalimutan kung kayo ang nasaktan?
Hinihiling ko lang po na mula ngayon, hayaan ninyo akong bumawi sa pamamagitan ng gawa. Hindi ko nahahayaang maranasan ni Clara, o ninyo, ang ganitong pangyayari sa bahay ko. Tiningnan siya ni nanay, namumula ang mga mata. Hindi siya nagsabingang pinapatawat na kita o nanumbat, marahan lang siyang tumango. Marco, sa buhay, lahat tayo ay nahihirapan dahil sa makamag-anak, pero bilang asawa at ama, dapat mong malaman kung paano panindigan ang tama para sa iyong pamilya. Hindi mo kailangang mangako ng marami. Ang gusto ko lang, tandaan mo ang araw na ito. Mahinang sumagot si Marco. Opo, tatandaan ko. Tiningnan ko ang aking asawa, na may magkahalong emosyon. Hindi siya perpekto. May magapanahong nanahimik siya at nasaktan ako. May magapanahong naglihim siya dahil akala niya iyon ang proteksyon. Ngunit sa huli, tumayo siya sa tamang oras. Pinili ang tama kahit na ito ang pinakamasakit sa kanya. Ang ipagtanggol ang asawa sa harap ng iba ay hindi kasing hirap ng ipagtanggol siya sa harap ng sarili mong pamilya. Naintindihan ko iyon, kaya't hindi na lang panunumbat ang nasa puso ko. Ang salusalo ay dumaan ng payapa. Walang nagbanggit ng nakaraan. Nagtimplangang sa si tatay, kinalong ni nanay ang kanyang apo. Si Marco ay paminsan-minsang naglalagay ng pagkain sa aking plato bilang isang tahimik na pahingingang tawat. Alam kong hindi agad babalik sa normal ang lahat. Ang tiwala ay parang isang basak na florera. Kahit idikit ng maayos, naroon pa rin ang malamat, ngunit kahit papaano, mula ngayon, hindi na kami makukunwaring hindi ito kailanman nabasag. Sa labas, nagsisimula ng tumubo ang mabagong dahon sa mahalaman ko. Mahina ang sikat ng araw sa sahig. Mahimbing na natutulog ang aking anak sa mabisik ng kanyang lola. Ang mga labi nakatikom na parang may magandang panaginip. Habang pinapanut ko sila ang aking anak, mga magulang, at ang aking asawa na tahimik na naglilikpit sa kusina biglang gumaan ang aking pakiramdam. Pagkatapos ang lahat, naintindihan kong ang pagmamahal sa pamilya ay hindi ang pagtakpan ang pagkakamali ang isa't isa. Sa lahat ng pagkakataon, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang hahayaan mo siyang magkamali ng paulit-ulit, at ang pagpapatawad, kung mayroon man, ay hindi para burahin ang lahat, kundi para gumaan ang sarili mong pasanin. Ang tiwala naman ay kailangang buuin ulit, araw-araw, sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi ko inaasahan na hindi na magkakaroon ng problema ang aming pamilya. Walang sinuman ang makakaiwas sa mga sakit at hidwaan. Ang tanging inaasahan ko lang ay pagkatapos ang bawat pagsubok, mayroon pa ring sapat na kalinawan para makilala kung ano ang tama, ano ang mali, ano ang tunay na pamilya, at ano ang isang pangalan lang na binabangit ng bibig. Ang huling pagdiriwang para sa unang buwan ng aking anak ay nagtapos sa ganoong kapayapaan. Hindi maningning, hindi maingay, ngunit mainit. At ipinaalala ko sa aking sarili, ang pamilya ay hindi nakasalalay sa mga tawag na biyenan, manugang, o balay. Ang tunay na pamilya ay umiiral lamang sa isang lugar kung saan ang matao ay marunong rumespeto sa isa't isa, marunong masaktan kapag nakakasakit ng iba, at marunong huminto bago pa man sila gawing ibang tao ng kanilang kasakiman.